sa mga kapatid nating Manobo. November 17 na nga po mga kapatid, Lunes. Thank God for another week. Walang pasok ang ilan po nating kapatid ngayon dahil sa 3 araw na peace rally ng Iglesia ni Cristo. Kaya naman po sa mga nakatutok dyan, ito na ang sagot sa madalas na tanong ng mga Marites na... Anong latest? Alas 5:30 na po ngayong Lunes. Una na po dyan, easy access to books. Yan nga, ang goal ng Little Library na itinayo ng isang doktor sa gitna ng isang maliit na barangay sa Tubungan, Iloilo. Ang Little Library na ito ay konsepto po ni Ilonggo Dr. Bel Overio. Maliit lang ang populasyon sa barangay Tubungan at wala rin itong sariling elementary school. Kaya po ang mga estudyante naglalakad pa papunta sa kabilang barangay para pumasok po araw-araw. Layon daw ni Dr. Bel na solusyonan ang kawalan ng access ng mga bata sa mga kalidad na libro. Umaasa si Dr. Bel na marami pa sana ang ma-inspire sa sinimulan niyang advokasya at magsimula ng katulad na hakbang sa kanilang mga komunidad. You truly are an inspiration, Dr. Bel. Patuloy lang po at sana nga marami pang gumaya po sa inyo. Oh, Ganda! Don't we all want a little library? Cute. Share ko lang. Cute na cute. Oo, one of our coverages, the Asian Games sa sa Korea, sa Busan. So, Busan, nagpapalak ko yes, doon, yes. ilang araw. May ganyan! Sa park, biglang may naliligaw na yung parang mga ganyan na parang telecom booth na puro libro. Yes. So, parang ang ganda nitong ginawa ni Doc kasi talagang kailangan yan dahil nandun. Pero kung gawin kaya natin na parang kahit saan Cute, mga oh, kahit public saan. area, Maglagay mo. maglagay kayo ng lugar na pwede mo. Ang gandang idea. Lalo na sa mga areas, Mama, na may mga batang kapos talaga pagdating Oo. sa, kumbaga, extra na mga pwede nilang basahin. I remember when I was a child, di kami pwedeng masyadong lumabas ng bahay namin kasi may leukemia yung kapatid ko. Pero tinuruan ako ng mga uncles ko at ng auntie ko, mga kapatid ni Papa, na I can travel through my mind. At ang ginawa nila, binibigyan lang nila ako ng libro. So, hindi ako natuto. Tignan mo, pag may laruan tayo dito, walang appeal sa akin. Kasi libro lang hanggang naipasa kay Cal. So imagine these kids, kapag nakaugilan nilang mag-flip ng page, magbasa, minsan alam mo, kahit yung mga bata na hindi mahilig magbasa, Basa. kapag Oo, yan ba? ay nandiyan dyan, makakasanayan Totoo. mo at maipapasa mo sa iyong mga anak. Ako, I remember kasi meron ako na feature before. Dito lang din sa Manila, sa Makati, na isang matanda na lalaki. Yes! Oo, meron din siyang sariling lugar niya na puro libro. So, yung iba, nagpapadonate siya. Yung iba, mga totoong collection niya. At yung mga estudyante talaga would go there. Free, libre lang. Free, Mama. Kunin mo, hiramin mo, Malapit walang sa Kamagong problema. yan eh, parang ganun. Yes, Oo. oo. Pero dito nga, yung ginawa ni Dr. Bel, nakikita natin na yung small meaningful act, di ba, Yes. could go a long way. Na talagang itong mga kabataan na to, lalo na sa mga malalayong lugar, kailangan nila ng ganitong Oo. klase mga libro, quality of books, no, dahil wala naman talaga sila. And maganda rin dahil in the world na ngayon, puro Digital. tayo, Oo, digital, AI, tablet. napag-uusapan pa rin natin yung libro. Kasi iba pa rin yung feeling ng libro. I remember si Cal, nag-uusap Ay, kami. grabe, Si Cal, kayong yung anak ko dalawa. ni Dimples, na mahilig din talaga Si magbasa Mama ng libro. Chiki nagtanong pa. Buti nga hindi napuntahan agad, Mama, kung hindi, ubus na naman ang sweldo ko. Oo, pero hindi yung batang yon talaga. Bata pa lang nagbabasa na kinalakihan niya. Dr. Bel, alam mo, naway maging inspirasyon ka sa maraming Oo. tao. Sana this goes the way of yung community pantry ba? Yung, di ba, Yeah, parang ginawa ng community isa, library. Oo, tapos lahat. nahawa lahat na sa buong Pilipinas sana makita Totoo natin. yan. Doc Kung Bel. kailangan pa ng mga libro, doon sa mga gusto mag-donate naman, sa mga old community books nila. library naman Yeah, tayo. yes. Ganun din, you take what you need, you leave what you do, di ba? Maganda yun. Naalala ko si mabilisan lang, si Kali nga. Kasi si Kali, naalala ko yung nakwento mo last week ba o 2 weeks ago. Nako, sabi mo, sarado yung mga bookstore. Sabi ko, anak, sarado yung mga bookstore. Kasi, ang mahal po ng libro, kaya nga sabi ko, Dr. Bel, iba ka. Kasi ang libro hindi mura yan mahal din yung libro. Pero yan maganda, hindi nako-consume. Pwede mo Yes. maipasa na ipasa. Correct. Oo, totoo yan. Ganda. At saka isa pang napansin ko dito, di ba sa Iloilo ito, Yeah, sabi sa nila Iloilo. naglalakad sa malayong Sa lugar yung mga yes. estudyante. So isa pa yan sa dapat pagtuunan din natin ng pansin. Correct. Marami dito sa mga lugar natin sa Pilipinas ay far-flung areas Yes. talaga na nahihirapan yung mga estudyante natin to go to school. So dapat po ay
kaya mabigyan ng pansin po yan ng ating gobyerno. Galing. Can I just say, sorry, what is with Iloilo? Hindi ba yung sa flood control maayos din yung sa kanila dyan? Tapos meron din sila nitong sa totoo, meron din sila totoo ng naman. books. Baka pwede talagang ipagayo. Gusto niyo po ba magpa-workshop dyan? para mas Pwede lumawig naman, pa ang pwede, kaugalian pwede, nyo pwede. dyan. At dumami din yung mga malalambing magsalita, parang Ilonggo. maayong buntag. Maayong buntag ko. Ikaw, nandun ka pa eh. Hindi. Uy, hindi sila maayong buntag. Hindi ba? doon, alam mo. Ano sila? Ay, Maayong aga? iba. Maayong aga? Oo, Ano ba kasi sila? Ilonggo sila. Ilonggo. Namit gid, yun lang alam ko. Namit gid, Ikaw na. masarap. Hindi, kasi feeling ko sa Iloilo, bukas sila sa mga ideya. Yes. Ganun sila, hindi sila yung parang, ay, alam ko na to. Kaya siguro sila ay City of nagpo-progress Love. dyan. Alright, ito naman po talagang love has no boundaries, mga kapatid, ha? Yan nga po ang kwento ng isa sa mga MMFF entry ngayong taon na I'm Perfect ng Nathan Studios ng Pamilya Atayde. Parang Agila, gusto ko lang kita makasama hanggang sa ulap. I will buy with you. Bida po rito sina Cristel Go at Earl Amaba na parehong may Down syndrome. Kasama rin po rito ang ilang mga batikang aktor tulad din na Joey Marquez, Lorna Tolentino, Tonton Gutierrez at Sylvia Santos at directed by Sigrid Andrea Bernardo. Tama, chicks. Oh, nako eto na nga. Inulan naman ito ng positibong comments mula sa netizens. Anila finally representation for people with disabilities or special needs. May Down syndrome, cerebral palsy, at autism ang ilan sa mga kasamang karakter sa pelikula. At ang pinakamaganda dyan talagang naghanap sila ng mga artists, mga actors na talagang with the condition. Real representation. Oo. Lagi naman yun kasi po hinihiling ng ating mga kapatid sa PWD community. Bigyan kami ng magandang representasyon. And they too can contribute to the society. Hindi po kami pabigat. Yun ang lagi nilang sinasabi. And this one would really represent something na inclusivity. Diba? That would represent authentic voices pagdating sa mga ganyan. Diba? At saka nakakailang panoorin si Crystal and Earl. Oo, husay-husay May chemistry. They nilang dalawa. actually have that Pasyal kayo on-cam dito. chemistry. Yes. Pati mabibigat yung kanilang mga kasama dito. Dims Joey Marquez, Siyempre Lorna naman, Tolentino, Tonton veterans. Gutierrez, Sylvia Sanchez. Grabe, star-studded. So abangan natin to. Papanood Abangan natin natin to. yan sa Oo. MMFF. Feel Yes. good. Alam mo, sa lahat ng mga negative na mga balita na lagi natin naririnig, this one is a breath of fresh air kahit pa paano. Ang title ay I'm Perfect. Ganda nga eh, parang Oo, tas imperfect, pero Imperfect. linagyan ng I'm perfect. Abangan po natin yan. Eto na naman po. Naku, umexit na sa competition na Your Face Sounds Familiar ang aktor at theater performer na si Pepe Herrera para pagtuunan ng pansin ang kanyang mental health. I wrote a love letter for all of you and thank you for giving me the space to share because this is very important for me. I haven't been well for decades. After my session with my psychotherapist the other day, I realized I have been struggling with depression and anxiety attacks alternately since I was 13 years old. Sa isang Instagram post, inanunsyo ng aktor ang kanyang decade-long battle sa mental health illness. 13 years old daw si Pepe nang magsimulang makaranas ng depresyon at anxiety. Matagal na rin daw siyang sumasailalim sa iba't ibang session sa psychologist at psychiatrist. Pinili raw muna niya ang magpahinga matapos ang halos 1 taong pagpapanggap na siya ay nasa mabuting kalagayan. Naging mahirap daw ang kanyang desisyon lalo na't siya ang breadwinner pero kailangan niya raw itong gawin para sa kanyang sarili. I hope you can show the mental health hotlines on screen after this video. It might save someone's life today. Thank you for your patience in listening and much love. Much love to everyone. What a brave thing to do, no? Kasi a lot of people ngayon, minsan hindi nila ma-recognize or hindi nila maamin na they're going through something. Or yung Buti para nasabi lang mo yan. masabi lang nila na they're going through something, Yes. hindi nila, alam mo yun, hindi nila maamin sa publiko. But this one, by doing that, it goes to show you na pwede naman. At saka it gives hope to other people na pwede ko pala yun
baka I'm going through something, pwede Yeah. na akong magpatingin. Diba? And Yun if yung it's importante. Pepe's outlet also, if that will help you, Pepe, by all means, na yung tama yung sabi mo may mga iba po kasi na iba-ibang pinagdadaanan. They're going through mental health, but they have different, how do you call that? Different streets, Battles, diba? journeys, diba, and everything. And maganda rin na na-address yan as early as, diba, possible. Sabi niya, bata pa lang daw siya. He has been going through depressions and mental health. So, ikaw, Mama Chicks, At anong saka take mo dito? napakaganda nung sinabi niya to actually, kasi nakaka-trigger din yan. Yung mga nababalita lately, and because nga napaka-aware natin ngayon, may good and bad din yan. Pero maganda yung sinabi ni Pepe, para doon sa parang natitrigger, ganyan, Yes, meron yes, pong yes. tulong. So yun ang kailangan nating malaman, na si Pepe lumabas because gusto rin niyang, yun na nga, to really let other people know that they're not alone. And, but this is something that, kung ganyan na rin siya kalala, it's not something that you can do on your own. Talagang kailangan mo i-tap yung support system mo and to really see a professional who can help you through. Personally, Mama, I will tell you, si Pepe po kasi nakatrabaho ko for a long time. Can I just tell you, Pepe is one of the kindest, most real, genuine people you will ever meet in your lifetime. In fact, I think he was the one who put together a bunch of artists for, ang tawag dito, funding for a friend. Ganon na. Okay. Ganon kahusay si Pepe as a person. And siguro, sobrang totoo kasi niyang tao. Kaya I would just imagine kapag ganito yung mga nangyayari sa kapaligiran niya, kahit hindi direkta sa kanya yung epekto, he feels for the people. Kasi empath siya, Mama. So, kumbaga parang alam na alam niya. But Pepe, don't worry because we are all here for you. We are praying for you and your family at kung ano man ang oras na kinakailangan mo. Kasi ang hirap, Mama, pag nagtatrabaho ka tapos you don't explain it. People might be left in a state na iniisip nila, ay, naku, bakit ganyan? Bakit ganito? Bakit ganyan? So, para to avoid all misjudgments at speculations, mabuti nang sabihin na lang natin itong pinagdadaanan ko para at least aware ka na. Siya ba si Bro? Siya ba si Bro sa Rewind? Yes, Oo, Mama. oo. Yes po. Yun pa, maganda rin makita din ng mga, Yes. yung mga tagahanga niya, no? Yung parang nakakatawa siya, sobrang siyang galing na komedyano. Ay, yung role niya, di ba, si Bro, pero talagang hindi namimili ang mental health illness. Hindi namimili at saka hindi niya malalaman dun sa yung saan yung pinapakita nila, kaya kailangan maging mas maintindihan tayo. Doon sa video lang, kasi nag-request siya na pwedeng i-post natin yung ating helpline. Mamaya siguro we can ask, no? Kahit sa luto na po, pwede natin ulitin natin para people can see and it might save somebody's life. Gusto ko din idagdag lang, mabilisan dahil, kahapon naman, dahil every Sunday, Car-Free Sunday sa Ayala, di ba? I'm sure baka nakita nyo lang, si Kuya Kim, I Dingdong saw Dantes, the, nakita mo? The shirts Fueled for... with passion. Yes, yung kasi because of, di ba, yung Eman. the recent Eman, passing of oh, Eman, yes. we should rest in peace. So yung support din nila, Gerald, nandun nila sila, Kim, I think Ben Alves si Ben Alves was also Pero, there. sorry Go, go. pero Sige maganda lang. rin ma-address natin dito yung kakulangan at saka access sa mga mental health professionals. Because isipin mo magkano ba ang magpa-check up? Mahal yan, 700, mahal yan. 1,000? Oo, Diba? correct, So yung correct, mga correct. merong mga kapatid natin na wala naman ganun kalaking pera, 'di ba? Dapat may isipin pa nila magpapa-check up ba ako o bibili ako ng pagkain. 'Di ba? So dapat yung ating government doon sa na-interview ko before si Senator J.V. Ejercito because nag-draft siya ng bill, Bill. diba, yung Eman Atienza Bill, Atienza yes. Bill. Sabi ko, will this address yung problema natin pagdating sa mga health professionals? Good Because point. talagang malaki yung malaki yung issue dyan, 'di ba? Na kulang at saka walang access yung ating mga kapatid pagdating dyan. So dapat yun din isa sa mga mabigyan ng pansin. At muli, Pepe, mabuhay ka. Napakahusay na theater actor na to. mahusay Mabuhay ka. na Laban tao lang, din. Pe. Oras po natin, 5:44 ngayong Lunes at matapos ang ilang trending update na yan, mga kapatid, ito na naman ang ilan pang pabuena mano namin sa umaga. Libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo nagtipon sa Quirino Grandstand para magprotesta laban sa korupsyon. Political strategist Malu Tequia at Palace Press Officer Claire Castro nagkasagutan sa gitna ng interview sa protesta special coverage ng News 5 at One News. Saldico iginiit na may banta umano sa kanyang buhay si dating House Speaker Martin Romualdez. Bini at iba pang OPM artists pinarangalan sa 38th Awit Awards powered by Vibe.
At sa On The Go, sagot na ni Eat Girl Maui ang seafood cravings ninyo. Kung saan ang patok na kainan na yan, alamin mamaya. Good morning mga kapatid. Eto na po mga mainit na balita sa Frontline sa umaga. Ikalawang araw na ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Maynila. Paglilinaw ng INC, hindi nila tinutulak ang pagpapabagsak sa gobyerno. Gusto lang daw nilang mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. Nasa Frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Linggo ng umaga, nagsimulang dumami ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagtipon-tipon sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa unang araw ng kanilang Rally for Transparency and a Better Democracy. Kahit mainit, nagtiis sa mga miyembro ng INC. Pagdating naman ng hapon, biglang buhos ang ulan. Hindi pa rin nagpatinag ang mga nagkilos protesta. Pagsapit ng gabi, punong-puno ang Quirino Grandstand para sa programa. Umabot sa Luneta Park ang dami ng mga tao. Itinanggi ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo ang mga paratang na ang kanilang rally ay pagtatangkang destabilisasyon sa gobyerno. Ayon kay INC spokesperson Edwil Zabala, gusto raw nilang palakasin pa ang gobyerno sa pamamagitan ng accountability at katapatan. Sinasabi lang daw ng ilan na destabilisasyon ito para lumihis at iwasan sagutin ang tunay na issue pagdating sa katiwalian. Isang coordinated diversionary tactic. Isang pagtatangkang iwasan na sagutin ang tunay na issue batay sa mga naglilitawang ebidensya. Kaya ang paalala po natin sa mga nasa likod ng paninira, kung merong dapat harapin, iyon ay ang katotohanan. Ayon naman kay INC Minister of Gospel Bienvenido Santiago Jr., ayaw nila ng solusyon na hindi legal at hindi naayon sa konstitusyon. Tutol daw sila sa pagpapalit ng liderato sa gobyerno sa pamamagitan ng revolusyon, military junta at snap elections. Ang gusto raw nila, mapatalsik ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Ang gusto natin, lahat ng solusyon, lahat ng hakbang, dapat sumunod sa paraang legal at payapa. Hindi natin hinahangad ang pagbagsak ng ating pamahalaan bilang institusyon. Yung mga tiwaling opisyal, yan ang dapat alisin. Hindi po yung pamahalaang gumagarantya sa kalayaan ng mga mamamayan. Paglilinaw rin ng mga ministro ng INC, hindi raw pakikialam sa politika ang ginagawa nilang rally kundi pagpapahayag lamang ng kanilang sentimiento na karapatan naman ng mga Pilipino. Pero babala nila, hanggat hindi napapanagot ang mastermind sa korupsyon, ay tuloy ang kanilang pagmamatyag sa mapayapang paraan. Hanggat hindi napapanagot yung mga mastermind sa korupsyon, itutuloy natin ang ating pagmamatsyag at mga pananawagan sa mapayapang mga paraan. Nilatag din nila ang mga gusto nilang mangyari. Una ay transparency o pagbubukas ng investigasyon ng ICI. Ayon kay Zabala, karapatan ng mamamayan na malaman ang mga hakbang ng komisyon. Ano yung mga hakbang na ginawa ng komisyon? Makonsyensya kayo! Sa dinami-dami ng kongresista na napangalanan na di umano'y sangkot, ilan na po ang pinatawag man lang ng komisyon? Ilan na ba sa kanila ang inirekomendang kasuhan? Kaya gusto po natin na buksan sa publiko ang investigasyon. Sunod na hiling ng INC accountability, panagutin ang sino mang nasa likod ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, anuman ang posisyon. Dapat din daw ibalik ang ninakaw nila. At huli, gusto rin daw nila ng hustisya at maiharap lalo na ang utak ng korupsyon. Pero hindi sila nagbanggit ng pangalan kung sino ito. Magtutuloy-tuloy ang kilos protesta ng INC hanggang Martes, November 18. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Sinabayan din ng ilang retiradong general at iba pang grupo ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Sa EDSA naman sila nagtipon-tipon para ipanawagang dapat managot ang mga korap. Isang grupo ang hinarang nila dahil sa pag-uudyok na pabagsakin ang gobyerno. Nasa Frontline, ang balitang yan si Rainier Paui.
Tumungo sa EDSA People Power Monument ang mga retiradong general nitong linggo. Sinabayan nila ang kilos protesta kontra korupsyon ng Iglesia ni Cristo sa Maynila. Ilan sa mga dumalo si dating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Hermogenes Esperon Jr. Panawagan niya mahiya ang mga korap na opisyal at pusa ng bumaba sa pwesto. Masama itong korupsyon na nangyayari sa atin at ang dulot nito ay masama sa ating kabuhayan at ekonomiya. Present din sa pagtitipon si dating PCG Commandant Damian Carlos. Dahil tayo ay hindi papayag na magkaroon ng maling sistema, korap na gobyerno na ipamamamana natin sa ating mga apo at mga anak. Bandang 3:00 ng hapon, hinarang ng mga pulis ang isang grupo na sasama-sana sa protesta. Alinsunod kasi sa Memorandum of Understanding ng protest organizer at QC Police, bawal ang anumang seditious remarks o pag-uudyok ng pag-aaklas sa gobyerno. Nagsisisigaw kasi ang grupo na pabagsakin ng gobyerno. Bukod sa mga retiradong general, nagsama-sama rin ang ilang religious sectors mula sa Iglesia ni Cristo, KOJC at JIL. Ang ibang nakibahagi sabay-sabay pang nagsuot ng puti bilang simbolo ng hustisya. Bitbit din nila ang placard na humihingi ng transparency at accountability sa korupsyong nangyayari sa bansa. Pagsapit ng gabi, marami rin ang nag-perform para iwas bagot sa mga nagpo-protesta. May mga kumanta at mayroon ding nagpatawa. Nanawagan ang United People's Initiative na nanguna sa pagsasagawa ng kilos protesta na gumawa ng hakbang si Pangulong Bongbong Marcos para maibalik ang tiwala sa Office of the President. Masyado raw seryoso at mabigat ang mga aligasyon ng katiwalian para isang tabi. Gusto nila ng transparent at independent na investigasyon sa mga isiniwalat ni dating Congressman Zaldico. Dapat daw iutos ng Pangulo ang paglalabas ng mga dokumento, pag-uusap at records kaugnay ng budget allocations at insertions. Kung hindi raw ito kayang gawin ng Pangulo sa lalong madaling panahon, dapat daw mag-resign si PBBM. Ayon naman sa palasyo, si Pangulong Marcos ang nag-utos na imbestigahan ang katiwalian sa flood control projects. Dagdag pa nila, ang mga nagnanais daw na mawala ang Pangulo sa pwesto, ang mga tao at taga-suporta na tinatamaan ng pag-iimbestiga rito. Babala pa ng palasyo kung magpalit man ng liderato, baka hindi na raw matuloy pa ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nagtipon-tipon din ang mga taga-suporta ng mga Duterte sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Paglilinaw ng grupo, hindi sila itinaboy ng Iglesia ni Cristo mula sa Quirino Grandstand at may hiwalay talaga silang rally. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Kasabay ng isinasagawang peace rally ng INC sa Quirino Grandstand sa Maynila, nagkilos protesta rin ang mga pro-Duterte groups sa kalapit na Liwasang Bonifacio. Suportado raw nila ang panawagan ng religious group at layunin nilang isigaw ang galit at pagkadismaya sa Administrasyong Marcos, lalo na sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. May hierarchy yan hanggang sa doon siya dumating sa top. Sino ba ang top? Kaya ang ma-issue is ang sinisigaw ay Marcos resign. Nagdaos din sila ng sariling programa at mga speech mula sa ilang grupo gaya ng Hakbang ng Maisog at Reforma Pilipinas. Paglilinaw ng grupo, hindi sila tinaboy ng INC na sumali sa rally. Minabuti na lang daw nilang gumawa ng hiwalay na aktibidad. Sa huli, napagdesisyonan ng mga pro-Duterte na magtungo sa EDSA People Power Monument para samahan ang ilang rallyista doon. Target nilang paabutin ng 3 araw ang kanilang protesta. Sa Mendiola naman, nag-inspeksyon ng pamunuan ng PNP at Department of Interior and Local Government. Mahigpit ang seguridad sa mga pangunahing kalsada sa paligid ng Mendiola Peace Arc. Isinara muna ang Recto Street, Legarda Street, maging sa Ayala Bridge hanggang Casal Street. Bawat kalsada hinarangan ng mga barikada na gawa sa mga barbed wire, container at concrete barrier. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ayaw nilang magpakakampante sa posibilidad na may mga lalapit na manggugulo gaya ng nangyari noong September 21. Lessons learned, lahat ng lessons na natutunan natin. Tingin ko nagkaroon na rin ng moral hazard yung mga bata, yung mga geng-geng dati na pumunta rito. Kasi hanggang ngayon nakakulong pa rin mga halos sa 100 sa kanila. Magpapatuloy raw ang high alert status ng PNP sa lugar hanggang sa pagtatapos ng peace rally. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5.
Paalala po sa mga estudyante sa Maynila na una nang nagsuspinde ng klase ang lungsod dahil sa isinasagawang peace rally ng Iglesia ni Cristo. Magtatagal ang suspensyon ng face-to-face klase sa lungsod hanggang bukas, Martes. Kasabay rin yan ang nakaschedule na pagtatapos ng INC Peace Rally. Naka-work from home setup naman ang mga ilang korte sa parehong mga araw dahil pa rin sa Peace Rally. Kabilang dyan ang Supreme Court, Court of Appeals, Manila Station sa Digabayan, Court of Tax Appeals at lahat ng korte sa Maynila. Tanging skeleton workforce gaya ng security at mga nag-aasikaso ng ilang mahalagang transaksyon ang obligadong pumasok. Ulat panahon muna tayo mga kapatid. Wala pong namomonitor na low pressure area o LPA na posibleng maging bagyo sa mga susunod na araw. Apektado naman ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang Palawan at Mindanao. Magdadala ito ng maulap na kalangitan na may kasamang pulupulong pag-ulan. Patuloy namang umiiral ang Northeast Monsoon o amihan na magdadala ng malamig na hangin at mahinang pag-ulan sa Northern Luzon. Magiging mainit naman sa natitirang bahagi ng bansa dahil sa easterlies pero posible pa rin ang panandaliang ulan sa hapon o gabi. 4 na minuto po bago mag-alas 6 ngayong Lunes at sa aming pagbabalik, Zaldico, pinakatangan sina PBBM at Congressman Martin Romualdez na tumanggap ng 56 billion pesos na kickback sa flood control. Palace Press Officer Yusek Claire Castro at political strategist Malu Tequilla nagkasagutan ng mapag-usapan kung nasaan na ang flood control witness na si Orly Guteza. At kilalanin ng mga natatanging OPM artists na pinarangalan sa 38th Awit Awards powered by VAD. Marami pa tayong baon para sa mas makabuluhang umaga. Tutok lang sa inyong paboritong morning kasalo. Ito ang... Good Morning, Kapatid! Pabalik po ang Good Morning Kapatid. Maayong buntag sa mga kapatid natin Bisayang nakatutok ngayong umaga. Sa frontline sa umaga, pinagbantaan daw na papatayin ni dating House Speaker Martin Romualdez si dating Congressman Zaldico. Yan po ang isinawalat ni Ko sa bago niyang video nitong linggo. Ibinunyag din ng dating kongresista na 56 billion pesos ang nakuha umanong kickback ni na Pangulong Bongbong Marcos at Romualdez mula sa flood control projects. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Opaco. Sa part 3 ng kanyang pahayag kaugnay ng korupsyon sa gobyerno, isiniwalat ni dating Congressman Zaldico na pinagbantaan umano siyang papatayin ni dating House Speaker Martin Romualdez kung ibubunyag niya ang pagpapasingit ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. Dagdag pa ni Ko, si dating House Speaker Martin Romualdez din ang pumigil sa kanyang umuwi ng Pilipinas. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Buwelta naman ang palasyo. Nagiging comedy series na raw ang expose ni Ko. Maglabas daw siya ng ebidensya sa umunoy pagbabanta sa kanya. Kung yan pala yung concern niya, unang-una, syempre dapat ipakita niya muna ebidensya niya kung talaga nasa yung threat. Kung totoong concern siya sa katotohanan at concern siya sa bayan, bakit series pa? Di ba dapat isang bultuhan lang yung sinabi niya? Ito lahat ang katotohanan. Ayon naman kay Ko, hindi lang 21 billion pesos ang nakuhang kickback mula sa flood control projects. Umabot daw yan ng 56 billion pesos. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Naunang sinabi ni na dating DPWH Engineer Henry Alcantara at Bryce Hernandez na nasa 25% ng kabuoang halaga ng kontrata
ang kickback ni Ko mula sa mahigit 400 flood control projects. Higit 35 billion pesos naman ang halaga ng mga proyektong ito. Ang sinasabi nilang kickback, nilalagay raw sa mga maleta at inihahatid sa bahay ni Ko. Ganyan din ang alegasyon na nagpakilalang dating security consultant ni Ko na si Orly Gutesa. Pero sa bagong video ni Ko, itinanggi niyang nakakuha siya ng kickback. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. Inaasahan rin daw ni Ko na darami pa ang ihahaing kaso laban sa kanya, pati mga banta sa kanyang buhay. Sinisira din daw ng administrasyon ang kredibilidad niya. Panawagan ni Ko kay Ombudsman Boying Rimulya at sa Senado. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Pero hindi pa tapos si Ko. Maglalabas daw siya ng detalye tungkol sa umunoy kickback ni na Pangulong Marcos at Romualdez sa mga susunod na araw. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Tinala naman ng palasyo. Itinaon daw ni Ko ang revelasyon sa malawakang kilos protesta. Mukhang may nag-uutos din daw sa dating kongresista na sabihin ang lahat ng ito. May gumagamit kay Saldico? Kasi yun naman din ang punto nila eh. Pag-alabi ng damdamin ng tao para mawala ang Pangulo sa posisyon. Kasi pag nawala ang Pangulo sa posisyon, na iba ang liderato, lahat ng kaalyado mukhang maliligtas sa pag-iimbestiga ng mga anomalyang ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Nagkainitan sina Palace Press Officer Claire Castro at political strategist Malu Tiquia nang mapag-usapan kung nasaan ang testigo sa flood control scandal na si Orly Gutesa. Sa special coverage ng News 5 sa Kilos Protesta nitong linggo, nagpahaging si Tiquia na baka alam ng gobyerno kung nasaan si Gutesa. Bagay na pinalaga ni Castro. Anya, kaalyado raw ni Tiquia ang mga naglantad kay Gutesa. Matatandaang sinabi noon ni dating Congressman Mike Defensor na nasa kustodiya ng Marines si Gutesa. Si Gutesa, siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Total, kayo naman yata may kakilala dyan. Hindi, ikaw ang nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Yung mga kaalyado hindi ko alam kung sino nag-present. Please do not accuse me. Hindi kami nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present dyan. Hindi. Ayan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo. Ako kasama? Don't start kasi. You're putting something to me. But you are representing government. Matapos ang maanghang na sagutan, humupa rin ang tensyon sa pagitan ni Castro at Tiquia. All smiles din silang nakipag-picture kasama ang mga anchor ng News 5. Sa mga kapatid natin magko-commute mula sa Pasig this Monday morning, mahalaga pong malaman ninyo ito. Limitado ang magiging operasyon ng Pasig River Ferry Service ngayon at bukas. Ang iba pang detalye tungkol dyan, ihahatid sa atin ni Traffic Tito Mondi Lopez na nasa Guadalupe ngayon. Tito Mondi, good morning and happy Monday to you. Ano ba update mo dyan? Yes! Mami Chiki! Eto, I'm the king of the world! O, di ba? Parang sa Titanic lang tayo, Mami Chiki. Eto na, Mami Chiki, napakalamig at maulan dito. Happy Monday sa inyo. Team Commute, kaway-kaway sabay. Hey! Yes, nandito nga tayo. Kita nyo naman, di ba? Nasa tabi natin yung ferry tayo sa may patubig dito sa may Guadalupe. At makikita nyo nga, kung gusto nyo mga kapatid ng libreng sakay at iwas sa traffic, nako, sagot tayo ng Pasig River Ferry Service. Oh, ayan, kita yung mga kapatid natin. Good morning po, good morning. So, ayan, ito yung ferry service na sagot po ng MMDA na talagang nag-operate sila ng Monday to Saturday, 7 a.m. to 7 p.m. At ito nga, ang babiyahe ngayon po dito mula sa Guadalupe ay papuntang PUP Manila. Pero may 13 ferry stations tayo mula Pasig hanggang Maynila. Kasama na yan ang Pinagbuhatan, Kalawaan, San Joaquin, Maybunga, Guadalupe, Hulo,
Valenzuela, Lambingan, Santa Ana, PUP, Quinta, Loton at Escoltas Station. Ayan, free po yan. Wala pong biyahe, wala pong biyahe pag Sunday. Pero may announcement nga po na mula kahapon hanggang bukas ay meron tinatawag na no sale zone sa may bahagi ng Malacanang. Kaya wala po muna. Ang biyahe po muna ay Guadalupe to PUP. Kaya naman mamaya, Mami Chiki, ito try natin. Ito yung kauna-unahang electric ferry na ginawa ng mga taga-UP. Kaya susubukan natin niya mamaya. Nako, aminado ako, takot po ako sa tubig. Lalo na, may puyo daw. Pag may puyo, iwas sa di ba? Para hindi raw lumubog. So, yan muna. Ating morning biyahe. Sasakyan natin ito mamaya dahil alas 7 po nagsisimula ang biyahe ng mga ferry natin dito. Back to studio, Mami Chiki. Alam mo, Mondi, maraming ngayon lang nakakakita na silip yung Pasig River Ferry. Kaya maganda yan. Okay na okay pala dyan. Sige, magsayo ka para masaya sila. Salamat sa'yo. Okay, maraming salamat sa'yo, Tito Mondi. Abangan po mamaya. Maanumalya umanong flood control project sa probinsya ng Cebu in inspeksyon ng ICI. Sa Larga, kumustahin natin ang bentahan ng gulay sa Quinta Market. Kasama si Laila. At sa On The Go, Butter Day Special. Seafood na may special butter, ibibida ni Eat Girl Maui mamaya sa Caloocan. Trip na naman yun, Dimples, ha? 6:08 po, gising-gising na mga kapatid, nanay, tatay, wag po kayong alis dahil magbabalik pa po ang inyo paboritong kasalo sa umaga, ang Good Morning Kapatid! 10 minutes past 6 in the morning. Good morning po mga kapatid. Ito po, frontline sa umaga. Muling tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na mananatili itong non-partisan at tapat sa konstitusyon sa gitna ng umuugong na destabilisasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabay-sabay na nagdasal ang mga miyembro ng AFP at ilang religious leaders sa Cap Aguinaldo para sa gabay at katatagan ng sandatahang lakas. Pinaalala rin ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na ang tungkulin ng AFP ay maglingkod ng may profesionalismo, dangal at integridad. Mananatili raw itong matatag at nagkakaisa bilang tagapagtanggol ng demokrasya. Dati nang itinanggi ng Department of National Defense ang mga ulat na may dating opisyal ng militar na sangkot umano sa destabilisasyon. Sinimulan na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pag-iimbestiga sa mga umano'y maanumalyang flood control project sa Cebu. Mismong si ICI Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr. ang nag-inspeksyon sa flood control project sa Barangay Tabok at Barangay Alang-Alang. Ilan ito sa mga barangay na nakaranas ng matinding pagbaha noong nananalasa ang Bagyong Tino. Ayon kay Azurin, napigilan sana ang pag-apaw ng mga river basin sa lugar kung nasunod lang ang Flood Control Master Plan. Sa ngayon, pinagpapaliwanag na ng ICI ang DPWH Region 7 kung bakit hindi nasunod ang plano. Hakot Awards ang Bini, SB19 at iba pang OPM artists sa Awit Awards powered by Vibe. Ilan sa mga parangal na inuwi ng Bini ay Favorite Group Artist, Favorite Album of the Year, at Best Dance Electronic Recording para sa hit song nilang Salamin Salamin. Wagi rin ang Blooms ng Vibe Stan Award na personal na tinanggap ng Bini. Ang SB19 naman winner sa Best Global Collaboration Recording para sa kantang Moonlight at Best Rap or Hip Hop Recording sa kanta nilang Kalakat. Best Performance by a Group at Album of the Year ang awards ng Ben and Ben. Habang Best Performance by a Solo Artist naman si Dionella para sa kantang Marilag. Record of the Year naman ang Namimiss Ko Na ng bandang Lola Amor. Nanalo rin ang Cup of Joe ng Song of the Year para sa hit song nilang Misteryoso. Kaugnay pa rin yan, tinutukan ni Maui David ang pagrampa sa violet carpet ng inyong favorite artists at iba pang participants sa 38 Awit Awards powered by Vibe. Panoorin po natin to. Mga
kapatid, sa loob ng 38 years, ang Awit Awards powered by Vibe ay ang most credible and legit music award-giving body dito sa bansa. Kaya asahan po natin darating ngayong araw ang malalaking pangalan sa music industry at mga new artists as well. Mga kapatid, kasama ko po ngayon ang BGYO! Yeah, okay, I'm so excited to see you guys again. It's been a while. My first question is, how was it like walking the Vibe carpet? It was such a good experience, sharing our vibes and spreading our energy tonight. You guys performed earlier. How was the experience performing for all of these artists also? Siyempre happy kami to perform in front of the music industry at saka yung growing na community na meron tayo. How was the purple carpet experience? Sobrang excited. I just feel so pumped right now. I'm just excited to celebrate OPM tonight. Awit Awards has always had a special place in my heart. This is where I won my first award as a singer-songwriter. Any message for our new OPM artists? We all just need to support each other and lift each other up because at the end of the day, we all have the same goal. We just want to champion OPM. Dito na ang tanong ko, how do you feel walking the purple carpet tonight? Nakakabagets ba? Kailangan ako ulit umakat ng mga ganito. Nakakatuwa. Dito na as presenter ka tonight, right? For the best novelty. Okay, best novelty. Mga novelty. Nanalo rin kasi ako dati sa Awit Awards. Nanalo kami. Google natin. Oo, best novelty rin. Wow. Ma'am Jane, you look extra stunning tonight. Thank you. So do you. Ano po ang kaabang-abang ngayon? There will be a lot of performers, and of course, there are major awards that will be given tonight. It's really just a big honor for us to have the trust of the Awit Awards Committee na ilagay sa loob ng Vibe yung kanilang show. Mga kapatid, kasama ko po ang man that needs no introduction, Sir Manny V. Pangilinan, Sir MVP. Good evening. What is it tonight that you look the most forward to, sir? Well, I'm looking forward to a very, very nice evening Right. of music and dancing with the young folks, no? The Right. young our Vibe Jocks and I guess the other awardees tonight. Abangan ang iba pang paborito ninyong artists sa pagpapatuloy ng GMK All Access exclusive sa the 38th Awit Awards powered by Vibe. Eto na, saan po tayo ba kayo madalas gumagamit ng butter? Nako, parang sa lahat ata, no, Mama Chicks? Dami ka natututunan Angela. sa'yo sa luto dito na Yes, talagang Mama. pampasarap ang butter. Ang butter talaga pampalasa, pampasarap. Eh, natanong ko yan dahil today po ay National Butter Day. Wow! So, masaya pala ang mga BTS ngayon. Di ba may kantang Butter Day? butter. And because the world is butter when I'm with you. Yeah! Diyos ko talaga. Kaya naman po ito pinuntahan ng ating Eat Girl Maui at All Access pa nga sa 38th Awit Awards powered by Vibe ang ating Eat Girl at On The Go sa isang kainan sa Caloocan na kilala sa kanilang mixed seafoods na niluluto gamit po ang special butter. Mau, patingin nga kung paano niluluto ang seafood goodness na yan. Good morning, Mama Tips! Happy Monday po sa ating mga kapatid at sa ating mga viewers. You are so correct from the 38th Awit Awards powered by Vibe. And nandito naman tayo ngayon sa On The Go and Happy National Butter Day. Smooth like butter. Siyempre, kailangan ipasok ko yan bilang army tayo. Perfect ako, tama ka ang butter and nakakasarap, nakakabango, no? At sakto, nandito tayo ngayon sa Seafoods ng Bayan dito po sa Bagong Silang sa Caloocan. At ngayon po gagawin natin ang kanilang mixed seafood meals. Kasama po si Chef Joko. Hi, Chef. Good morning. Okay, mag-start tayo. Ito na nga bilang Butter Day, National Butter Day today. Mag-start tayo sa butter, no, sir? Chef, saan ko ilalagay ito? Dito. Okay. Ayan. So, ilalagay natin yung butter. Itong mixed seafood nila, ito sa mga bestsellers sila, mga kapatid. At ang kasama po niyan, itong hipon nila na ang laki-laki. Napakalaki po ng hipon nila na sobrang sulit. And mamaya, may kita nyo yung tahong at yung corn na kasama niyan. Okay. Pwede nang ilagay ito? Lahat na? Okay. Ilagay natin lahat. Ang shrimp, mabilis lang lutuin yan, no, chef? Anong next natin?
Yung corn. Corn muna. So yung tahong yung pinakalas. Kasi yun ang pinakamabilis lutuin. Lagay ko na po yung corn. Okay po. Uy, ang bango. Sana nandito kayo at sana naaamoy niyo yung naamoy ko ngayon. Okay, and then, ang bilis, lahat na. Ang bilis na luto ng shrimp, di ba? Wala pang ano to, no? Siguro wala pang 2 minutes, luto na. Ayan, wow! Ooh! Ayan na, look at that. Uy, ganun. Ganyan. Okay. So after nyan, chef, ano po yung nilalagay, no? Okay. Wow, wait, pakita natin yan, chef. Look at that. Yan yung lalo nagpapasarap at nagpapalasa. Uy. Parang munti ka na yung pilikbat ako doon, chef. Munti ka nang masunog yung pilikbat ako, guys. Okay. Ayan. Alright. Ayan. Guys, sobrang bango. Parang, chef, itigil mo na yan. Gusto ko na siyang kainin. Hindi, joke lang. Ayan. Okay. So, yan yung ginawa ni chef. Ito na ba yung transfer natin? Okay. Right now, mga kapatid, tatuagin ko naman po ang kanilang owner dito na si Sir John. Okay, babalikan natin si Maui mamaya. Palagay ko na sobrahan sa pagluluto, mama, no? Butter na excite. Ano ko, excited kami. Wait, Uy, sabihin ko lang, napakasipag naman ito si Maui. Ay, sobrang sipag, mama. Sige, guyain mo muna yan kasi kumakain din yung kapatid ko dito. Si Maui, sobrang sipag. Siya ang nag-cover ng purple carpet ng 38th Awit Awards powered by Vibe kagabi. Yan, nakita nga natin yung mga in-interview niya. At ano, Nag-live selling dumaretso. pa sila nung Friday. Talaga naman, Maui. Congratulations pala. The sir. Ayun na pala, okay na pala si Mau. Mau! O, balik na tayo sa'yo, Mau. Patingin ko nga niyang special butter na yan. Is the signal butter already? I'm back! Yes, I am so back. Okay. Ito na, Mama Dims, ita-transfer na namin yung napakasarap na bagong lutong mixed seafood nila. And yun nga, gaya na sinabi ko kanina, kasama po natin ngayon, of course, also si Sir Jo Marie, ang kanilang owner. Okay, Sir Jo Marie, I want you to say hi sa ating mga kapatid. Hi ka muna, Sir Jo Marie, sa ating mga kapatid. Baka hindi tayo nakita kanina. Okay, Sir Jo Marie, pag-usapan natin, itong mixed seafood nyo, best seller nyo to. Yes, yung 99 pesos, ma'am. 99 pesos yung a la carte nyo, di ba? Yes, 99 Sobrang pesos. affordable, sobrang mura. Bakit po kakaiba ang inyong mixed seafood dito? Actually, ma'am, we use the special sauce. Ayan. Ito yun? Opo, yan. Ano tawag dito? Cajun sauce yan, ma'am. Cajun sauce. Wow. So ito yung talagang hinahanap-hanap ng mga tao na talagang Yes. binabalik-balikan ng inyong mixed seafood, no? Anong naman ng Cajun sauce? Pwede bang i-reveal? Hindi, secret. Opo, secret. Pero sabi mo nga kanina, yung mga tao talagang yun ang gustong binabalikan din dito. Sauce lang yung kinukuha. Yes, Tini-take opo. out nila. Opo. So binibenta nyo ba yung sauce nyo dito? Yes, ma'am. Meron kaming yung parang solo order ng sauce. Actually, yung mga seafood, available naman na yan sa market. Ah. Pero yung sauce, Hindi, talagang- sa inyo lang talaga. Sa inyo Yes. lang makukuha yun, Opo, di yes, ba? ma'am. Kasi yun nga. At saka yung iba kasing tao gusto yung mini-mix sa rice. Yes. Lots of rice. Okay. Alright, Sir Jo Marie, I am so excited. Kung pwede ko lang kainin ito ngayon, mga kapatid, ginawa ko na. Pero syempre, hindi tayo titikim na wala ating Tikim Squad. Kaya mamaya, abangan niyo po yan sa pagbabalik ng On The Go. Sir Jo Marie, samahan niyo ako mamaya, ha? Yes. Okay, for now, back to the studio. Napakasarap naman yan sa umaga. Maraming salamat. Maui, live na live from Caloocan. Matumal ang bentahan ngayon ng mga gulay sa ilang pamilihan. Hirap daw kasing makapag-ani dahil sa nagdaang bagyo. Kaya naman si Laila lumarga sa Quinta Market sa Quiapo para kamustahin yan. Laila, happy Monday to you. Ano balita ko, tumaas daw ang bentahan nila dyan? Ay, naku, Mami Chiki, happy Monday din. Pero eto, makulimlim na panahon ang sasalubong sa inyo dito sa Quinta Market kapag dito kayo namalengke. Pero huwag kayo mag-alala, hindi pa naman bumubuhos ang patak ng ulan. At kung kayo naman ay pupunta rito, pasintabi kay Mondi, kasi napansin lang namin, dito sa may bandang Legarda, sarado na siya doon sa may bandang LRT area. So, walang ibang way, kundi liliko po kayo ng Bustillos at bahala na kayong magre-route
from there. Okay, pagkatapos ng traffic update at ang ulat panahon, inagawan ko na si Tito Alvin at si Mondi. Eto na ang rundown natin. Ang presyohan ng gulay. Tama ka dyan, Mami Chiki. Medyo tumaas ang presyo ng mga gulay natin dahil nga sa dalawang nagdaan na bagyo. So eto na ha, unahin na natin ang upo. Nasa 70 pesos per kilo na siya ngayon at ang sibuyas na puti naman, 120 pesos yan kada kilo. Pagdating sa sibuyas na pula, ahay! Grabe talaga tinaas. Mula sa 160 pesos, 250 pesos na siya kada kilo. Ang sayote naman, tumaas by 30 pesos. From 50 pesos noon, ngayon 80 pesos na po yan kada kilo. Ang pechay bagyo naman, 40 pesos ang itinaas. Ayan, ang pechay bagyo, 80 pesos, 20 pesos na po yan kada kilo. Ang patatas, 40 pesos din ang itinaas. 120 pesos noon, ngayon 160 pesos na kada kilo. Pagdating naman sa talong, 30 pesos ang itinaas yan. 120 pesos yan kada kilo noon, ngayon 150 pesos na. Nako, grabe ang sile. Kamusta naman ang paggawa natin ng sisig, Bicol Express at laing? Medyo magtitipid yata tayo ng sili o dapat talaga sobrang maanghang para ilang piraso lang ang magagamit natin dahil ang sile ay mula sa 220 pesos kada kilo. Ngayon, alam nyo ba, 550 pesos na ang kada kilo niyan. Ang repolyo naman ay mula sa 80 pesos, 120 pesos na siya kada kilo. At ang carrots ay medyo tumaas tayo ng 20 pesos. 140 pesos yan noon. Ngayon, 160 pesos na kada kilo. At ang kalamansi, 120 pesos yan noon. Ngayon, 140 pesos na kada kilo. Mamaya, tanungin natin kung bakit tumaas ng sobra-sobra ang siling labuyo. Pero sabi nga no, ni Kuya Nestor Cabujos, a.k.a. Daoming Su, dahil ayan no, F4 ang pangalan ng kanyang store, ayan no, ng stall. Ang mabenta sa kanya ngayon ay ang repolyo, carrots at kalamansi. Pero hindi masyadong mabenta, Kuya Nestor, ang talong, ang palaya at sitaw. Napakamahal. Napakamahal. Gaano po bang iminahal? Dati 120 lang yan, ngayon 240 na yung talong. Ay, wow! Grabe. So, medyo yung torta, pinakbet at kung ano-ano pa, medyo tipidity rin tayo. Eh, pero ito. Yun, mas nakamakas. Ito, ganito po karami. Pinakilo ko kay Kuya Nestor. Kuya Nestor, gaano ba karami ang 1 kilo ng siling labuyo? Ito, ganito siya kadami. Hindi naman siguro tayo uubos. Ganito karami siling labuyo. Unless gusto nyo, siguro gising kayo ng mga 3 linggo din. So, pag kinain nyo, di ba? Pero explain lang natin. Siyempre, saan po ba nanggagaling ang mga siling labuyo natin, Kuya Nestor Cabujos? Cagayan pa po ito galing. Cagayan. Isa Mahal rin kasi, sa Binagyo. Dinaanan ng mga, ito, lalo na ng uwan, hindi ba? Yung dalawang bagyo talaga dumaan doon. Oo. Yung Tino sa Kauwan. Oo, pero akala ko sa Bicol nanggagaling ang sili. Wala pa pong harvest ngayon sa Bicol. Wala pang harvest sa Bicol, kaya mas mahal dahil isa lang ang source ng pinanggagalingan. Naka-aeroplano pa po kasi kaya mahal. Ay, wow, ang taray. Buti pa yung siling labuyo nakakapag-aeroplano, ako hindi. So, anong tip natin? Anong tip ni Kuya Nestor para medyo makatipid-tipid naman ng onte? Konti-konti lang yung paggamit. Hindi masarap. Kasi mahal eh. Yun lang, hindi ba? Ay, nako, mas maganda siguro tumaas ang sweldo, no? Sana. Sige, maraming salamat, Kuya Nestor. Ayan, Nestor Cabujos, a.k.a. Daoming Su, ng F4. Stall F4 dito sa Quinta Market and Fishport in Quiapo, Maynila. Yan muna ang latest, Mami Chiki. Ayan, I love you. Yan, ako. Masamang balita yan para sa amin, Laila, ni Angela. Nagmahal na nga ang sili. 500 a kilo. Mabuti na lang meron ka ng iyong ano. Doon muna tayo sa mga pampaanghang mo ngayon. Maraming salamat sa iyo, Laila. Sa amin pong pagbabalik, panibagong taas presyo sa produktong petrolyo na kaamba na naman bukas. Bangko Sentral ng Pilipinas nagbabala sa mga tech scammer na nagpapanggap na mula sa bangko. Yan at iba pang mga balita, ihatid sa atin ni Ted Filon at DJ Chacha. At sa luto na po, we got you sa inyong chicken cravings. Gagawa tayo ng pangmeriendang chicken twister. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok. Magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning kasalo, ang
Good morning, kapatid! At nagbabalik po ang... Good morning, kapatid! Let's start the week strong and healthy. Magluluto po tayo ng chicken twister na perfect pambaon at merienda para sa buo pong pamilya. Ang mga sangkap natin, pita wraps, lettuce, mango, cucumber, chicken breast, salt and pepper, garlic powder, paprika, mayonnaise, cornstarch, water, ripe mango, mayonnaise ulit, at vinegar. Tinitest ko lang. Ang galing kasi na spinner natin eh. Gusto ko makita ko humbay. Apakahusay pa na talaga. At eto na nga. Para pagluluto, imamarinate ang ating manok na ginawa na po natin sa asin, paminta, paprika, onion powder, at garlic powder. Naglagay din po tayo ng cornstarch at konting tubig. Hinalo po natin yan. Ibinabad po natin sa 30 minuto. Tapos nakagawa na tayo. Pagkatapos ng 30 minutes, dinip fry. Ito na po yung tsura niyan. Mabilis yan kasi maliliit na lang yung piraso. Opo, mama. At ang maganda po, kapag sa ganitong klase ng wrap or twister, smaller bites po talaga ng chicken, mama. Para lang pag kinagat mo, medyo nakakalat pa siya, hindi yung isang buo. Okay, para sa sauce, ito, imamash po natin ito. Oo, ang ating ripe mango. Ang ginagawa natin ngayon, Mama Dimps, yung ating pita, iniinit natin. Kailangan maging golden brown. Oo. So, i-mash natin dito na lang. Diyan na lang ilagay. Okay. Okay, mama. Thank you po. So, i-mash lang po natin ito. Ating ripe mango. Ang sarap naman. Pag ganito ka itsura ng ripe mango, mama, parang ano na, ripe na. Right na. Oo. Uy, actually, makakabili ka ng mas murang mangga sa grocery pagka yung ganyan Paano na po? Overripe na. Yan ang maganda para sa mga ganitong klaseng recipe. Opo. Pati mama sa yung graham cake. Ay, oo. Kasi pwede. matamis na. Tama. Matamis na po. Okay. So, wag naman yung super mash na mash para kahit pa paano meron pang buo ng konti po. Lalagyan din natin to ng mayonnaise at suka. Lagay na natin. Suka talaga? Yes, Hindi ko na- mama. Oo. Konting acidity lang po yan, mama. Pero kasi, Pang-balance. meron na rin naman yung mayonnaise. Buti Pero, sinabi mo yun kasi kung ako matatakot ako, pero tama pala, no? konting acidity lang, mama. Kasi, syempre, pagka naparami yung mayonnaise mo, baka maumay ka. Yan. Yun lang naman. Tapos, saluin po natin ito. Opo. Thank you, Jel. Yan. So, ito po yung pinaka-sauce natin. Sa plato po, lalagyan natin ng ginawang sauce ang pita. Sunod na ilalagay yung lettuce at nalutong manok. Isasama natin yung pepino, mangga, dadagdagan ulit ng sauce at i-wrap. Etong ginagawa ni Kuya Andre, mama, ay iniinit lang niya yung wrap, basically. Pag nainit na po yan, pwede na natin gawin yung binanggit ko kanina. Para tinutusan mo lang, Dre, no? Wala Tinutusta naman lang, yung yes. wala namang Dre, dito mo Wala naman po. Walang Opo. mantika. Wala pong mantika. Mag-wrap si Angela kasi nakaano Sige po. na siya. Pwede na siguro? Yes, pwede na Kung minsan yan. na tawag dito sa grocery yung tortilla wrap, di ba? Oo. Mag-wrap daw. Okay, Game. wrap. Ibang rap yun. Naka-in love ako sa'yo. Kala Ready ko si Monty? pag-ibig mo ay tulad. Sakto mo naman. Yan na. Rap ka na. Ayan, sige. Okay, game. Angela. Okay. Lagyan natin to. Mama-move lang natin. Okay. Tapos, Dre, wag lang natin masyadong sobrang initin kasi yung tortilla pagka Tumitigas? super... yes po. That's right. Mahirapan tayo ng ano. Pagbalot, So, lagyan no? lang natin to ng Buo ba? konting sauce. Ito lang muna. Yan. Okay. Yan. Konti lang. So, dyan pa lang meron na nung Opo, mangga, tapos yung taste lettuce, ng yes, mango. Lettuce and then chicken. Oh, isa lang? Dalawa. Ikaw, nasa sa'yo. Kung ako yan, 3. Madali pala gawin yan. Depende sa, oo. Tapos, chicken. Ayusin natin. Tama ba? Ay, ayusin natin ang buhay natin. Yan, yung Na parang, sumisilip-silip. wow, okay. Chicken. Ilan? Chicken. Sige. Pwede rin shrimp nga pala yan, ano? Ganun din naman ang preparation. Ah, pwede rin. Huwag lang masyado marami. Wala na para sa ibang kapatid. Okay. Okay. Ito na. Pipino na inilagay sa mata kagabi tapos nang hinayang ganamit. Tapos, ito Tapos din. mangga, yes. More mangga. Yan ang masarap. Ba? Espesyal. Okay. Sauce ulit. Tapos lagyan natin Sauce. ng sauce Ayun. muli. Madali lang pala gawin yan eh.
Ang sosyal pero madali Sosyal. at Oo. budget friendly. Yun ang importante doon. Habang tinutuloy po natin ating chicken twister, balitaan po muna tayo kasama si Manong Ted at DJ Chacha. Happy Monday po! Happy Monday! Nagkukunwari lamang na righteous at galit sa korupsyon ang mga tinawag niyang pink lawans para magmukhang malinis. Pero sagot ni Pangilinan, hindi sila nananahimik lamang. Nagmamasid raw at tinitimbang ng oposisyon kung sino ang paniniwalaan nila at kung ano ang mas makabubuti sa bansa. Hinimok naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima si Ko na maglabas ng ebidensya at humarap na sa investigasyon para patunayan kung totoo nga ang kanyang mga bintang. Samantala, nadagdagan pa mga pangalang idinawit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa flood control scandal. Kabilang sa mga bagong pinangalanan na sa kanyang supplemental affidavit ay sina dating Senator Grace Poe, Senator Mark Villar, DepEd Secretary Sonny Angara, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ayon kay Bernardo, pare-parehong tumanggap ng komisyon sa mga flood control projects ang apat. Dinagdagan din niya ang kanyang testimonya laban sa mga nauna ng idinawit na sina dating Senator Bong Revilla, Nancy Binay, Jinggoy Estrada at maging si Cheese Escudero. Pinuna naman ng senador kung bakit detalyado siya sa pagturo sa mga dawit na senador pero hindi sa mga mambabatas. Pero ayon kay Bernardo, pwede niyang matukoy kung ano ang mga proyekto na konektado sa mga mambabatas basta't mabigyan lamang daw siya ng sapat na panahon. Patuloy pong tumatanggi ang mga pinaratangan po ng mga mambabatas sa naging pahayag pong ito ni Ginoong Bernardo sa pinakahuling hearing ng Blue Ribbon Committee. Sila po'y tumatanggi sa mga paratang na ito. Mga balita po sa lalawigan. Patay ang isang senior citizen matapos pagtatagain ng kanyang kapitbahay sa Mapanas, Northern Samar. Base nga sa investigasyon, nasa loob lamang ng kanyang bahay ang biktima nang bigla na lamang pumasok ang suspect at pagtatagain siya gamit ang dalawang itak. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero namatay din dahil sa dami ng sugat sa katawan. Agad namang inaresto ang suspect. Nakuha mula sa kanyang mga itak na ginapit sa krimen. Iniimbestigahan pa kung ano ang motibo sa nasabing krimen. Wasak ang isang wing van matapos po namang itong sumalpok sa concrete barrier sa Tagum City flyover sa Davao del Norte. Sa maunang investigasyon, galing pa sa Davao del Sur ang nasabing truck na patungo sana sa Tandag City para nga ihatid ang kargamentong kahon-kahon ng mga soft drinks. Pagdating po sa flyover ay napalihis ito at doon bumangga sa concrete barrier. Lumalabas na nakaidlip yung driver ng wing van kaya nadisgrasya. Ligtas naman ang driver at pahinanti po na nakalabas bago ang pagbangga. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang mga otoridad para polinisin ang nagkalat na mga soft drinks. Dalawa naman ang patay, kabilang ng isang PWD sa sunog na sumiklab po dyan sa Antipolo sa Rizal. Pasado alas 8 kagabi nang magsimula ang sunog sa barangay San Roque. Tumagal po ito ng 2 oras. Wala nang buhay ang mga biktima nang madatnan sa kwarto at banyo ng kanilang bahay. Iniimbestigahan pa kung anong pinagmula ng apoy at ang kabuang halaga ng pinsala. Nasabat po naman ang higit sa 16 million pesos na halaga po ng droga sa 2 drug suspect sa Palo, Leyte. At ayon sa PIDEA, magka-live-in daw ang mga suspect na 2 buwan pa lamang nangungupahan sa lugar. Pawang mga nagtitinda raw ng prutas sa lugar ang mga suspect. Sinampahan sila ng kaukulang demanda at reklamo. Samantala, niyanig ng magnitude 4.1 na lindol ang Davao Oriental. Naitala pong epicenter ng lindol sa bahagi ng dagat 66 na kilometro mula po yan sa bayan ng Governor Generoso. Wala namang inaasahang pinsala at aftershocks na dulot po ng nasabing lindol. Sa gitna nga po ng kahirapan ng maraming mga Pilipino, sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan, baby girl, nagbabadya na naman pong tumaas ang presyo po ng produktong petrolyo ngayong linggo. Full tank na nyo! Aray ko po! Opo, sa pagtansya mga kapatid ng DOE, posible na hong umakyat sa 60 sentimos per liter ang dagdag sa gasolina. Nasa 65 sentimos naman daw ang nakikitang dagdag o patong sa per liter po ng diesel at piso po naman sa per liter ng kerosene. Tumaas daw ang pandaigdigang halaga ng krudo sa panibago pong sanctions ng Amerika sa Rusya na sinabayan pa daw ng inaasahang pagtatapos ng government shutdown ng Amerika. Bahagya po naman itong nahila
ang naturang pagtataya na mahihigitan pa ng supply and demand para po sa langis talaga naman. Balak naman ng Securities and Exchange Commission na magbukas ng Whistleblower Protection Program. Para po ito sa mga individual na magsusuplong ng mga investment scam, mapang-abusong pagpapautang, money laundering, terrorist financing, market abuse, violation sa mga disclosure at maraming iba pa. Naglabas nga ang SEC ng draft memorandum na naglalatag po ng alituntunin para sa proteksyon ng whistleblowers. Para sa mga komento rin po yan ng publiko, base rito ang whistleblower ay isang individual na nag-abot ng tunay na impormasyon tungkol sa isang violation. Isa raw ito sa mga hakbang ng SEC sa gitna ng pagsusulong ng gobyerno para sa transparency at pagsawata sa korupsyon. Nakuha po ng NAIA ang kauna-unahan nitong Global Customer Experience Accreditation mula sa Airports Council International. Ito ang kauna-unahan pong pagkakataon na kinilala ang NAIA ng Council na asosasyon ng airport authorities na kinatawan ng 2,000 paliparan. Ayon po sa new NAIA Infrastructure Corporation, nakamit daw ng NAIA ang Level 1 Airport Customer Experience dahil po natapatan daw ng paliparan ang international standards pagdating po sa pag-aayos ng experience ng mga pasahero. Base yan sa survey na sinagawa ng Council sa 700 pasahero na sa NAIA noong Hulyo hanggang Setyembre. Samantala sa mga balita naman po sa labas, Hindi pa tayo tapos, baby girl. Meron pa. Inaprubahan po ng SEC ang bond offer ng Metro Ayan. Pacific Tollways Corporation o MPTC. ayon nga po sa SEC, mag-aalok ang MPTC sa publiko ng hanggang 15 bilyong pisong fixed rate bonds na may oversubscription option na hanggang 5 bilyong piso. Maaring makalikom ang MPTC ng hanggang 19.73 billion pesos. Gagamitin po yan para sa konstruksyon at maintenance ng Cavitex, Calax at maging ng Lapu-Lapu Expressway. At eto ho, nagbabala po ang Bangko Sentral ng Pilipinas laban sa pag-click sa mga link sa peking text messages na galing daw sa mga bangko. Patuloy pa rin daw po kasi nakakatanggap ang BSP ng mga reklamo ng mga pangha-hijack ng text. Ngayon pong papalapit na ang holiday season. Kasama po sa mga kaduda-dudang text ay mga mensahe tungkol sa mga nag-e-expire ng mga rewards, hindi otorisadong transaksyon o hiling na magpa-verify ng account para maengganyo ang user na pindutin ang link. Oras na buksan po ang link, kadalasan po magbubukas yan ng isang page kung saan maaari pong kunin ang importanteng informasyon ng user. Paalala po ng BSP, hindi nagsasama ang mga bangko ng mga links na pwede pong i-click. Opo, sa mga pinapadalang text messages, nako girl, ewan ko na nagsawa na ako sa kakasumbong dito. Panay ang tanggap ko rin dito ng mga text mismo. Oo, at hindi nga yung mismo tumitigil. pinanggagalingan, yung acronym ng bangko. Oo, ang dami. Ang siste, wala akong account dun eh. Yun na nga. Paano naman ako, di ba, tutugon doon sa kanilang text, wala akong account doon. Anong silbi ng SIM registration law? Yung SIM registration. Hindi, anong silbi pa ng mga reklamo natin? Oo. Ewan ko na lang. Talaga naman mga kapatid. Yan pong ang paalaala. Kapag kayo nakatanggap po, baka ma-timing, meron kayong account. May mga acronym po ng bangko eh. Doon may sinasabi. Minsan nga po may informasyon galing na informasyon about you, no? Ikaw mismo. Pero magtataka ka nga kasi may link na dapat mong pindutin. Oo. Okay? Basta pag may link, hindi po bangko yan. Pag Opo. hinihingan kayo ng impormasyon, mas lalong hindi po bangko yan. Do not... Sana muling magpaalala po madalas ang Bangko Sentral at ang Bankers Association of the Philippines. Na naman, para po sa ating pong panawagan sa pag-iingat. Ngayon, mga kapatid, sa oras na 6:54 in the morning. Bago po ang ating mga tampok na balita sa ibayong dagat, baby girl. Ngayon po na gumaganda na ang panahon, tuloy po ang construction sa maraming mga proyekto at hindi lang po yan sa pamahalaan sa pribadong sektor. At kapag ang pinag-uusapan natin yung standard sa mga light steel frames, wala nang iba sa JMAX ka na. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Kaya maaasahan, walang duda yung kanyang quality at safety para po sa ating pinagkakabitan ng mga
mga kisame at dingding. Jayamax Light Steel Frames. Protektado ka, walang kabayan at duda. Jayamax Light Steel Frames. Itanong po sa mga nakakaalam ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at dipo. Sabihin ka agad, ito lang ang gusto ko, wala nang iba. Jayamax Light Steel Frames. Mabibili po yan sa Chanieka Hardware sa lungsod ng Cebu. Chanieka Hardware, Cebu City at sa The Family Construction Supply, again in Cebu City. The Family Construction Supply, Cebu City. Dagang salamat kaninyong tanan ha. At ang Jayamax ay available din in all leading depot and hardware stores nationwide. Good morning sa mga kawani ng Jaya Steel. Good morning! Ngayon sa ating pong balita sa Ibayong Dagat. Nagtipon-tipon po ang mga aktivista at iba pang sibilyan bilang pagkondena sa kaliwat kanang pagsalakay ng Immigration and Customs Enforcement sa North Carolina sa Amerika. Hindi na idinitalye ng Department of Homeland Security ang nilulunsad nilang operasyon kontra immigrants. Dahil nga dyan, hindi naman naiwasang magbigay ng takot sa mga naninirahan sa Charlotte ang nangyayaring operasyon ng ICE. Matatanda ang kabilang sa ipinangako sa kampanya ni US President Donald Trump ang mas pinaigting na immigration policy ng kanyang administrasyon. Samantala po natiliho naman ang pagtutol ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na maging isang ganap ng bansa o estado ang Gaza Strip. Nangyari yan bunsod nga po ng isinumiting UN draft resolution ng Amerika at mga bansang Islamic countries bilang pagsuporta sa panukalang pangkapayapaan. Sakali ho kasing mapagtibay ang naturang panukala ay posibleng maging daan na ito para po maging ganap ng bansa ang Gaza. At bago yan, ilang ulit din pong tinutulan ng Israel ang naturang panukala. Samantala muli namang nagsagawa ng protesta mga rallyista bilang pagkondena at paghingi po ng hustisya sa napatay na alkalde ng Mexico. Ang bayan ng Morelia kabilang lamang sa mga lugar sa naturang bansa na bahagi ng malawakang kilos protesta kasunod ng pagpatay kay Uruapan Mayor Carlos Manzo. Dahil nga dyan, inaresto ng Mexican Police ang ilang rallyista matapos mauwi sa tensyon ang isinasagawa nilang demonstrasyon. Idineklara ring sugatan ng isang mamamahayag matapos madamay sa girian ng mga rallyista at ng mga pulis. Nilabas po mga kapatid, ano po naman ang nangyaring malagim? Nilabas ng otoridad ang nangyaring malagim na pagsabog ng isang kotse sa Delhi sa New India. Nangyari yan ito lamang November 10, malapit sa pamosong Red Fort. 8 kaagad ang patay. Una nga pong sinabi ng Indian Prime Minister na si Narendra Modi na may kaugnayan sa terorismo ang nangyaring pagpapasabog. Inilabas naman ng US military ang isinagawa nilang pambobomba sa pinaniniwala ang may kargang iligal na droga dyan po sa Caribbean Sea. 4 sa mga ito ang nasawi, habang wala namang naitalang nakaligtas. Ayon kay US Defense Secretary Pete Hegseth, ito na raw ang ika-20 beses na sila'y nagsagawa ng pag-atake kontra iligal na droga. Una nang ipinag-utos ni US President Donald Trump ang malawakang pag-atake sa Latin America kontra iligal na droga na responsable sa kanyang bansa. Talaga naman ngayon, makabago talagang teknolohiya. Drone ang ginagamit sa pagbobomba. Hindi na yung mga fighter jets na nagbabaksak ng bomba, talagang accurate. Pag natumbok ang iyong lokasyon, isang pindot lang. Ayun, samantala mga kapatid, 6:58 na pong ating tamang oras ngayon. Good morning kay Nanay Christy Fermin. Sa mga fans ni Nanay Christy, eto na pong ating balitang entertainment. Pinarangalan po ng ang mga natatanging OPM artists sa Awit Awards powered by Vibe. Wagi bilang favorite group artist ang nation's girl group na Benny. Panalo naman bilang breakthrough artist Estelle ng SB19. At favorite collaboration ang SB19 at si Glock 19 para po sa kantang Kalakal. Nanalo rin ang SB19 ng Best Global Collaboration Recording para sa hit song nilang Moonlight at Best Rap or Hip Hop Recording ang awitin nila naman na Kalakal. Favorite Album of the Year naman ang Tala Arawan ng Benny, habang Best Dance Electronic Recording ang kanta na Salamin Salamin. Panalo rin ng Vibe Stan Award ang fans ng Benny na Blooms.
Personal na tinanggap ng Bini ang mga parangal. Best Performance by a Group at Album of the Year ang awards na iniuwi ng Ben and Ben at Best Performance by a Solo Artist naman si Jonella para po sa awiting Marilag. Record of the Year naman ang Lola Amour para sa kantang Namimiss Ko Na. Nanalo rin ang Couple Joe ng Song of the Year para sa hit song na Misteryoso. Dangal ng Musikang Pilipino awardee naman si Ellie Buendia habang tumanggap ng Lifetime Achievement Award si Viva Communications Chairman and CEO Vic Del Rosario Jr. Wala ba? Di ba nakasali din yung ating mga idol? Sino idol? Na mga kumanta ng mga ikulong na yan, mandarambong. Ang oo. Wala yata Wala sila pa, doon, wala pa. no? Wala pa. Sige. Baka Ang next ating year. pong Moro Beats. Oo. Mabuhay kayo. Moro Beats. Morning, Moro Beats. Aminado po naman na na-pressure daw si Andres Mulak sa pagganap niya bilang si Adi sa Bagets the Musical. Ito rin po kasi ang role na ginampanan po ng kanyang amang si Aga noong pong 1984 sa pelikulang Bagets. Proud din po si Andres na sundan ang yapak ng kanyang ama bilang Adi. Ikinuwento rin ni Andres na pinanood niya ang pelikula ni Aga. Mapapanood simula po Enero 20. Opo, Enero ng next year. Ano po, ang Bagets the Musical sa Newport Performing Arts Theater. Diyos-ang-Diyosa naman ang pambato ng Pilipinas sa si Atisa manalo sa swimsuit show ng 74th Miss Universe. Plakado pong pagrampa ni Atisa, suot ang bright green na two-piece swimsuit. Ginanap nga ang swimsuit fashion show sa Columbia Pictures Aquaverse, dyan po sa Pattaya sa Thailand. Sumabak din si Atisa sa isang closed-door interview para sa pageant. Nanawagan po si Atisa na iboto siya sa pamamagitan ng Miss Universe app sa Most Beautiful People category. Gaganapin ang Coronation Night ng Miss Universe. Malapit na po yan sa November 21. Ibinida po naman ng ilang Korean superstars ang ilan sa kanila pong pasabog na proyekto sa Disney Plus. Inanunsyo yan sa Hong Kong Disneyland. Kasama sa mga dumalo sina Yoon Bin, Ji Chang-wook, XODO, Ju Ji-hoon at Lee Dong-wook. Korean po at Prime collab o Japanese collab ang pagbibidahan po ni Wookie na Mary Berry Love. Kontrabida ho naman si D.O. sa The Manipulated kung saan po bida rin si Chang-wook. Hindi pa human umeere ang season 1 ay inanunsyo na po kaagad na meron pong season 2. Alright, na banner series po naman ni Yoon Bin na Made in Korea. Pamasko niya ito sa mga fans at showing po sa December 24. Okay na yon. Hindi ko sila... sige, tuloy mo na, girl. Samantala pumanaw naman po sa edad na 77 ang veteranang aktres na si Rosa Rosal. Kinumpirma yan ng Philippine Red Cross kung saan nagsilbing governor ang aktres. Ayon po sa Red Cross, tapat na naglingkod sa kanila si Rosal sa loob po ng 7 dekada. Hindi rin matatawaran ang husay ni Rosal bilang isang aktres. Kabilang sa mga pinagbidahan niya ang musical film na Himala ng Birhen noong taong 1947 at ang mga pelikula noong 1950s na Anak Dalita, Badyaw at maging ang Biyaya ng Lupa. Amin pong taos-pusong pakikiramay sa pamilya po ni Tita Rose. Napakabait baby girl, no? Sa gitna ng kanya pong estado, kapag siya nakausap mo, talaga naman walang pagsidlan ang iyong kaligayahan na makaugnayan ng isang Rosa Rosal. Rest in peace, Tita. Maraming salamat, Manong Ken and DJ Chacha, fresh from Puerto Palawan. Puerto Princesa, Palawan. Thank you. Sa mga ihos ng Seminario de San Jose, nag-host kami dyan ni DJ Chacha kung saan naubos din yung suneldo namin sa mga perlas na binili namin. Ito ba yan? Ito yan. Tapos yung hikaw na kay Chacha kasi hindi namin kaya yung budget. So, hirama na lang kayo. Birthstone ko yan eh, Pearl. Talaga? Pwede naman Good for you. Lang. Alam mo, papahirap Share ko lang. ha? SKL. Share ko lang. Ano sabi mo, MWF, palitan kayo Oo, ni Chacha. Kasi mahal eh. Sana SML mo yan. Share mo lang. Gusto ko bigay mo na. BMN. Bigay mo na. Okay. mo na. O, ito, Mama, napaka-proud tayo ha dito sa nagawa natin. Ganda, oh. Uy, yan pa talaga yung ginawa dito, ha? Hindi yan yung expectation, yan yung gawa talaga dito. Ang ganda. Ito, Mama. Maganda pa sa atin. Ang budget niyan ay 75 pesos lamang po kada piraso. Healthy pa yan, Mama. Oo. Kumakain ba naman na. Hindi. Lahat na nga. Dapat pala may ano kayo, isa na walang chicken. Okay lang.
So, ganito pala yung itsura. Sa loob po, Mama. loob. Tapos pag nirap na po, ganito na po ang itsura. Oo. Sige. Ayan, Banat na, apat banat. na Habang tag-isa tinitikman tayo. ng aking mga kapatid yan at ni Mama, meron po tayong ipa-flash yung kanina po sa atin for our, yung from Pepe Herrera's video, of course, we want to flash lang po the mental health Okay, the helpline. Helpline po. Okay. O ito, Angela. Kailangan mo ba ng kailangan mo pa ng konting Kailangan pampainit mo pa. pagkatapos ng Ang kailangan mo pa ng Ayan. Dims, ito po. Mama, ito po. Ito pong nakikita natin sa baba. Yan po ang helpline. Pwede po kayong tumawag dyan. Get in touch with them. This can save lives. Kaya po, please, kung may kakilala po kayo, can also help them out. And it's okay to seek help. Yes, NCMH Crisis Hotline po yan. Ayan. Ito, balikan natin itong ating niluluto. Okay, game. Ay, Baka naluto. kailangan pa ni Angela lang pampainit. Kailangan niya po. Kulang ba yung sa weekend? Kulang ba yung kahapon? Mama, grabe yung kanya. Sabi ko, Nagit na si Angela sa pinakamainit na balita nung oh my God! Ano na may init? Nalagyan ng Akala ko pepper. ibang show yung pinapanood ko. Nalagyan ng chili powder. Anong naramdaman mo? Na para bang nasa face-to-face Si harapan. Miss Claire, Miss Claire and Malutikia. Iya. So, ramdam mo yung tension doon? Ramdam mo yung tension. nandun ka pa sa gitna eh. Anong nararamdaman mo ng time na yun? Gusto ko umilag, baka masapak ako. Hindi naman Magkabilang dulo eh, di ba? Katabi mo si Yuse Claire, katabi ni Bok Ed, si Mamalo. Pero tingin ko maganda, kaya naging ganun kasi hindi set-up yun, di ba? Yes. It's not set up. At saka maganda yun para we have both sides on the table. Yes. Diba? Lahat ng voices maririnig. Hindi na sasabi na pumapanig ka lang sa isa or sa kabila. At least both sides nandoon din. Sabi ko All is sa'yo well sa News naman. 5 talaga ako. Alam mo All nung sides nakikita all the ko, time. grabe, init ah. Ayan, Pero naging kasi parang it was a good discussion. It was nice because nandun naman kayo din to mediate. Yes, and at the end of the day, tapos naman, nagkamayan, nagbesohan pa sila off-cam. Nag-selfie pa kayo. Nag-selfie pa kami, okay naman. You think na paliwanag nila yung kanilang mga mga Kulang sides? yung oras, pero nakita ng mas naliwanagan tayo na alam natin talaga kung saan sila pumapanig. Talaga. They agree to disagree talaga. Parang gano'n. Hindi ba, Mama, mas maganda na yon na alam mo kung saan siyang side at kung saang side ito kesa yung merong mga tao kasing hindi mo alam kung saan sila. Meron na mamangka sa dalawang Yung fence sitting, di ba? ganon. So may round 2? Kung papayag sila. sila. Kasi nakita ko, nag-post si former Comelec Commissioner Rowena Rowena Guanzon. Guanzon. Sabi niya, dapat daw siya yung in-invite doon para abogado sa Abogado abogado. laban sa abogado. Gusto Pero ka match si ni Yuse si Claire. Miss Malu naman, kahit naman hindi abogado, alam naman niya yung Oo, naman siya. More than anything, na-empower ako as a woman kasi pareho sila, grabe, sabi ko pagka talaga matatalino ang mga nag-uusap, At bawat punto naman nila ay valid, meron naman silang pinanggagalingan. Totoo naman. Maigi na Ano talaga kaya na pakiramdam? nabibigyan ng upuan sa lamesa. Nakakabuti sa ubuan dun sa isang dulo, tsaka dun sa Kay kabila. Bok Ed, kay Bok Ed Gusto si ko malaman kung anong pakiramdam ni Bok Ed kasi siya lang ang lalaki. Naging referee siya eh. Sabi niya naging referee daw si Bok Ed eh. Siya lang ang lalaki. Etong tanong, nung commercial, okay na tapos, Teka, papansinan. susubo muna ako ah. Civil. Hindi ko na masyado napansin kasi busy kami dun sa mga whip namin sa mga reporters. Pero ito lang masasabi ko, nung ending, nung natapos yung coverage namin sa kanilang dalawa, nagbeso sila. Hindi naman ito Civil yung huling sila. pagkakataon Good, na, good. di ba, na magkikita sila sa isang lugar, mangyayari pa yan for sure. Oo. Pero salamat, Angela, ha? Kasi yung, ganyan yung pinakamunday, mga hindi inaasahang mga pangyayari. It is so exciting. Ang sarap nito. Hindi niya maka. Magkano budget? Magkano budget? Sayang ang gusto ko sana, ito yung kinakain ko habang nag-argument sila. Ayaw mo ng popcorn? Kumakain Yun ang muna, sa no? akin. Kain po tayo, mga kapatid. Mag-almusal na sa mga nag-aalmusal po dyan. Nanay, tatay, gising-gising na po. 10 minuto makalipas alas 7 ngayong Lunes sa aming pagbabalik. Ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand na natulog bago ang pagpapatuloy ng kanilang Peace Rally. At ilang grupo muling magsasagawa ng kilos protesta sa EDSA People Power Monument ngayong araw. At sa morning biyahe, may abiso ang ating traffic Tito Monje Lopez para sa mga sumasakay sa Pasig River Ferry Service.
Marami pa po tayong Pampa-Good Vibes this morning. Kasama pa rin ang inyong fave morning kasalo. Ito ang... Good morning, kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid, 7:16 po oras natin. This Monday, sa Frontline sa umaga, inaasahang madadagdagan pa ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na dadalo sa ikalawang araw ng kanilang peace rally sa Quirino Grandstand. At live po mula sa Quirino Grandstand sa Maynila, nasa Frontline ng balitang yan, si Nina Ongpauco. Nina, good morning kapatid. Kamusta na ba ang sitwasyon dyan? Andre, isang makulimlim na umaga sa atin. Nagpalipas na magdamag ang ilang miyembro ng kapatid nating Iglesia ni Cristo dito sa Quirino Grandstand para sa pagpapatuloy ng Peace Rally. Pasado alas 8 kagabi ng opisyal nang nagtapos ang programa ng INC dito sa unang araw ng rally. Pagkatapos niyan, kanya-kanyang naglatag ng mga dalang banig at nagtayo ng tent ang ilang nakiisa sa rally. May ilang nagbaon ng pagkain gaya ng mga delata habang ang iba ay nagdala ng lutuan. Nakita rin natin Rizal at Cavite. May tip pa rin ang seguridad dito sa pag-iikot nga namin kanina. May mga nakita pa kami mga pulis na nakabantay sa ilang kalsada. Saan tabay din ang mga ambulansya. May mga nakahanda ng portalet dito na oras na nilinis ang mga kawali ng public of services ng Manila. Andre, may ilang miyembro tayong kapatid ng Iglesia ni Cristo na pansamantalang nagsiuwian nakikita ng tahanan at magbabalik ngayong umaga at aasahan natin na dadagsa pa ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo na magsusuntangan dito ngayong umaga at nagaling yan sa iba't ibang lokal at distrito mula pa sa malalayong probinsya. At base sa katala ng DILG, naging mapayapa ang unang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Rally for Justice, Transparency, Democracy, and Transparency ng Iglesia ni Cristo. Andre? Mag-iingat kayo dyan, live mula sa Quirino Grandstand. Maraming salamat, Nina Ongpauco. Sa EDSA People Power Monument naman, pinayagan ang grupong United People's Initiative na magdaos muli ng kilos protesta doon ngayong araw. Pero ang kondisyon, bawal ang seditious remarks o pag-uudyok na mag-alsa laban sa gobyerno. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ang balitang yan si Hannibal Talete. Hannibal, marami na bang nagtipon-tipon dyan ngayong umaga? Angela, magdaraos sila ng kilos protesta dito ngayong araw. Matapos mabigyan sila ng permit ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Quezon City. Magsisimula raw ang kanilang kilos protesta ngayong alas 8 ng umaga at magtatagal hanggang alas 10 ng gabi. Ang UPI ay binubuo ng mga retiradong general na nagrally rito mula pa kahapon. Panawagan nila ay hustisya at pananagutan sa gitna ng isyu ng korupsyon sa gobyerno. Kasama na rin nila sa kilos protesta ngayon ang ilang pro-Duterte na grupo tulad ng Maisog. Nakikisa raw sila sa panawagan ng Iglesia ni Cristo na magkaroon ng transparency sa gobyerno. Bawal pa rin ang seditious remarks o pag-uudyok ng pag-aalsa sa gobyerno sa rally rito sa People Power Monument. Base yan sa binigay na permit ng Quezon City LGU sa UPI para mag-extend ang kanilang kilos protesta. Pero may mga placard at sumisigaw pa rin dito ng BBM Resign. Hindi raw sila titigil hanggat hindi nagbibitiw si Pangulong Bongbong Marcos. Kinumpirma ni Mayor Joy Belmonte sa News 5 na kukumpiskahin daw ang mga placard na nagsasabing BBM Resign o anumang pag-uudyok ng pag-aaklas sa gobyerno dito sa People Power Monument. Labag daw ito sa rally permit ng grupo. Ng mga otoridad, kapag nagpatuloy ang mga ito, mapipilitan daw ang mga pulis na gawin ang nararapat alinsunod sa batas. Angela, bahagi ng People Power Monument, maging sa bahagi ng Katipunan Avenue ay posibleng magkaroon ng traffic at sa may Ortigas dahil na rin sa nagpapatuloy na rally dito. Angela. Maraming salamat, Hannibal Talete.
Balikan naman natin ang mga biyaheng Guadalupe to PUP sakay ng Pasig River Ferry. Nandyan pa rin sa Guadalupe Ferry Terminal si Tito Mondi Lopez. Nasabayan mo ba ang first trip dyan, Tito Mondi? Yes, Mami Chiki, good morning, sumaksis tayo. First time natin ito gagawin, umaandar ang morning biyahe, di ba? Ito nga yung kaunahan ng sakay ng ang first electric commuter ferry na gawa ng mga taga-UP. At kita nyo naman, ito nga, MB Dalaray. Ibig sabihin, ang agos ng tubig. Pero sa dito, wala nga daloy ng traffic kasi, di ba, kita nyo naman, oh, ang smooth ng paglalayag natin. Oh, di ba? Walang traffic. Ayan, kita nyo naman. Kanina nga, alas 7, sakto, umalis po ang ating itong ferry natin. Tapos makita nyo naman, ayan, sige, pasilip natin. Ang mga station na dinadaanan kanina, na nandun tayo kanina sa Guadalupe, na sunundan ng Hulo, tapos susundan ng Valenzuela, tapos yung Lambingan, tapos Santa Ana, tapos ito nga, yung papuntang PUP Manila. Tapos kita natin, tabihan natin si Kap. Pero syempre, bago natin guluhan, makita natin mga kapatid natin na nandito sila. Safe naman kasi may mga life vest na nasa ilalim natin. Tapos ang maganda dito, fully air condition. At ang pinakamaganda rito nga, ito ay powered by solar na talagang mula sa aircon, sa mismong dashboard, talagang powered by solar yan. At kita yun, pakita natin ulit. Lipat tayo dito. Ayan, oh. Ang ganda ng lugar. First time ko rin sa ferry. At ang isa pa rito, ang anong biyahe nila ay Monday, Wednesday, Friday. At first time na pinakita sa TV to, ang pagbiyahe nila. At ang maganda pa rito, may kasama rin tayong mga Philippine Coast Guard na talaga mag-a-assist sa kanilang mga pasahero. Ayan, si Mami, hello po. Ayan, ready tayo. Ang ganda dito. At nasa na ang ating cameraman. Ito, ayan. Ang maganda rito, yung mga taga-PUP natin na kapatid, kadalasan di ba pag bumabiyahe, sa either mag-jeep sila doon sa may Pasig o kaya sumakay ng MRT then LRT. Pero dahil sa ferry na ito, mas napapabilis. Sabi nga ni Cap kanina, mga 25 minutes din yung bilis para makarating ka sa eskwela. Di ba? Less hassle, less traffic, air condition, di ba? Masaya lang. Oh. Okay yun yung signal natin, di ba? Ayan, ang smooth. At ito, huwag kayong makulit sa Philippine Coast Guard. Ayan. Sir, kumusta? Interview na natin, sir. Tabi tayo din, sir. Nag-almusal ka na ba, sir? Yes, tapos na po. Sir, itong pagsiservisyo mo rito, ano pong masasabi niyo po? Well, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon nandito. Patuloy lang po nating tangkilikin ang e-ferry para po sa smooth na paglalakbay. Nandito po kami para mag-guide sa mga pasahero at maging safe po ang ating paglalayag. At sir, di ba libre to? Libre, di ba? Yes, wala pong bayad ang Pasig Ferry. Ito po ay lagi po nating inikayat ang mga pasahero na magsimula po tayo Guadalupe or Pinagbuhatan hanggang Escolta. At marami po tayong mapupuntahan, magagandang lugar dito at mga tanawin. Maganda rin po makita ang mga paintings or anything. Oo, mga murals, sir, no? Okay, very good. Dito sa Pasig River. So, lahat po ng mga kababayan natin or anything na lahat po ng gustong itry ang Pasig Ferry, welcome po kayo lahat dito. Wala pong bayad to. Magandang umaga po. Thank you, sir. Dahil di ka mahihayin, sir. Kung libreng pamasahe dito, meron akong libreng paalmusal, sir. Bunot tayo, bunot. Dito sa aking jacket. Ayan. Hindi ko makulit si Kap kasi nagda-drive siya. Eto na. Para sa mga kapatid natin. Ayan. Sige, buksan po natin ito. O, di ba? May libre kaming pakape. Marketing, baka naman. O, para po sa inyo lahat yan, ha? Thank you. Ayan, yan muna natin mga biyahe update. Salamat sa first time na pag-commute namin na gumagalaw kami. Back to studio. Yes, sikap. Bawat sumaya. Isa kang pioneer. Nako, history making yan. At alam mo, napansin ko, napakalinis naman ang Pasig River. Maraming salamat sa iyo, Tito Mondi, at sa inyong kasama dyan, sir. Sa amin pong pagbabalik, glowing at pang-artistang skin kaya raw na ma-achieve sa iisang treatment. Alamin natin yan sa Fave Morning Doctor natin si Doc Richard. At sa Chip Talk, K-pop vibes tayo. Lunes sayawan sa awiting What is Love ng K-pop girl group na Twice. Kasama ang Ilea PH. Huwag po kayong alis, mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong kasalo sa umaga, ang Good Morning Kapatid! At
Nakatutok pa rin po kayo sa Good Morning Kapatid. Maraming nangangarap na ma-achieve ang glass skin, glowing skin o yung sinasabi po nilang cutis artista. Makakatulong nga raw dyan ang tinatawag na exosome treatment, Doc. That's right, Mommy Dims. Ito nga ay yung paggamit ng exosome na mag-stimulate ng cell repair at regeneration para ma-rejuvenate ang balat. At para pag-usapan pa yan, makakasama natin ang aesthetic dermatologist na si Dr. Mary Margaret Alabastro. Good morning, kapatid! Good morning, Doc. Good morning, Dimples. Oo, Doc, alam naman natin ngayon, talagang sabi nila, ang puhunan daw talaga ay magandang balat, diba? Na parang ngayon people are more confident with how they want to take care of themselves. And isa nga dun sa mga pinakasikat ngayon, itong exosome, no? Ano nga ba ang exosome facial? Paano ito naiiba sa skin rejuvenation treatments? So, ang exosome facial, ito ay isa sa mga pinakabagong treatments ngayon na ginagawa sa mga clinics. So, ang exosomes, ito ay maliliit na vesicles or para silang mga microbubbles na ginagawa ng mga cells ng ating katawan. So sila yung mga messengers o nagdadala sila ng mga mensahe patungo sa ibang mga cells gaya na lamang ng ating cells sa balat. So para silang mga delivery system actually sa ating balat. So kapag may nasirang parte ito, tinutulungan nila itong mag-repair para mas maging healthy at makinis ang balat. Oo, maganda pala yung mga benefits ng Yes. exosome. Oo, no? kasi narinig ko talaga yan, Doc. In fact, even my makeup artist loves doing this, Yes. no? Yung talagang, syempre, pag makeup artist mo, para, si Kusi pa man din, makeup artist ko na for 2 decades. Naririnig ko sa kanya tong exosome, kaya pag-uusapan natin today, excited ako, Totoo Doc. yan, Mommy Dims. Idagdag ko na rin, no, Mommy Dims, at saka sa ating mga kapatid. Alam nyo ba na yung exosomes po, pwedeng galing sa iba't ibang sources. Pwedeng manggaling yan sa tao, pwede sa hayop, at pwede din sa halaman. So, human stem cell, galing sa umbilical cord, pwede din sa animal stem cell, at saka doon sa plant stem cell. Eto naman, Doc, ang karaniwang goal kasi ng mga facial treatments ay pagandahin yung balat. Bukod dito, Doc, ano pa nga ba yung mga pangunahing benefits ng exosome? So that's a good question. So maraming mga benefits ang exosome sa ating balat. Una, ito ay tumutulong sa collagen production para mas maging firm, mas maging glowing at healthy ang ating balat. So pangalawa, binabawasan ito ang inflammation at pamumula ng balat. At tumutulong din ito para mapababaw yung mga acne scars. So pangatlo, pinapabilis nito ang cell regeneration para mas mabilis magpalit ng mga dead skin cells. So pang-apat naman, kinokontrol nito ang pag-produce ng melanin sa balat para mas pantay yung kulay ng balat, mas mag-brighten at mas mabawasan yung mga dark spots. At yung panghuli, ito yung pinaka-favorite ng karamihan, ito ay anti-aging. So pinapabagal nito ang pagtanda ng balat. Ang Naku, ganda, ang parang dami. lahat. Kaya nga, lahat ng mga binanggit ni Doc, parang, check, check. Okay, eto na. Let's get down to business, no, Doc? Ilang session ang karaniwan na kinakailangan mong magawa para makita mo muna yung resulta? Is it an immediate one? Kasi meron ka mga ginagawa on my face na parang pagkatapos pa lang ng 1 hour na treatment, parang, May glow na. parang may glow na nga ako or medyo nag-lift na nga ako. Pero ito, how many sessions ba usually for you to really see like a difference na? Actually, Dimples, in one session naman, makikita mo na agad yung result. So may Okay. glow na agad siya in one session. But ideally, ginagawa ito once a month, pwedeng 4 to 6 sessions para mas makita mo lalo yung result na gusto mong ma-achieve. Oh, is it a one-time thing? For example, you're supposed to do it one time in your life na itong kunwari, 10 sessions, one time in your life? Or is it suggested na parang maintenance ika nga? Actually, suggested na maintenance siya para mas talagang ma-achieve mo yung glow, lalo kung may mga events kaya mga ganyan. So, pwede mo siyang gawing maintenance Doc, every month. Ako sasabihin ko sa'yo, hindi ako maluho sa mga bag, sapatos, diba, Doc? Hindi ako ganyan. Pero pagdating sa balat, yung mga kaklase ko dyan, kahapon lang kasi we were at Puerto Princesa, sina Attorney Maricar and Attorney Joel. Mga kaklase ko pagdating sa pagpapaganda ng skin, ng balat, everything, because I feel like these are the things na parang self-care ika nga, self-love, diba? Investment. Totoo yan. So, ang fresh tuloy na, alam mo yung parang magfe-friends kayo, lahat kayo fresh. Ganon. Self-care is self-love. Yan yung sinasabi nila. At saka, di ba, lagi ding sinasabi ng ibang tao, your looks is your first introduction. True, Kaya true. napaka-importante, dapat alagaan mo yung sarili mo, di ba?
Kumbaga, bago ka pa mag-introduce, hi, I'm ganito, nakikita na kagad May nila. glow na. And Mommy Dims, maganda rin itong i-combine sa iba pang treatments kagaya ng microneedling. Para po sa mga hindi nakakaalam, yung microneedling, ito po yung gumagamit kami ng maliliit na karayom para sugatan yung balat. And then, So mas maganda kasi yung effect nito, Mommy Dims, kapag mas na-absorb yung gamot, mas nagtatagal din yung epekto. And di ba, Doc Marga, laging sinasabi ng ating mga mentors na we should always be safe with dun sa mga procedures na ginagawa natin. Yan yung natutunan ko kay Dr. Agoba na mentor ko na nagbo-birthday pala ngayon. Happy birthday, Dr. Doc! Agoba! Ang husay ng minentor mo, Doc. Oo Favorite naman. namin. Ito naman, Doc, ano nga ba yung mga dapat gawin o iwasan bago at pagkatapos ng exosome treatment? So, syempre, bago yung treatment, kailangan munang magpakonsulta sa inyong mga licensed skin health doctors para makasiguro na safe yung gagawing procedure sa inyo at ma-explain din sa inyo kung para sa inyo ba talaga itong treatment na ito. So, after naman na treatment, bawal munang mag-wash ng face for 6 to 8 hours lang naman. Tapos, iwasan din muna yung paggamit sa skincare ng mga active ingredients like vitamin C or mga retinol, retinoids, ganyan. Usually, 1 week yun para hayaan mo munang mag-heal ng kusa yung balat. And of course, syempre, huwag kakalimutan ang regular at tamang skincare. So, huwag kakalimutan ang moisturizer at sunscreen. Oo. Doc, ako, tinitignan pa lang kita, naniniwala na ako sa sinasabi mo. Pag yung mga doktor mo, like Doc Richard and Doc Mary, ganitong itsura at sinasabi na ganitong dapat gawin mo sa skin, you will believe. Kasi you both have fantastic skin. Thank you. Parang wax figure, Doc! Ang ganda! It's beautiful. I'm sure you take pride in having that kind of skin. It's really beautiful. And eto may makeup pa to, ha. I'm sure pag wala, kasi usually the makeup, medyo makikita mo rin kapag yung skin hindi masyadong maganda because the cake usually shows the imperfections, but yours is super smooth. That's amazing. Okay, dahil dyan, ano pang mga kailangan natin, Doc, malaman sa'yo? Social media accounts we can follow you on? I have Instagram po, margaa.md. And sa kliniko, I'm in Bench Skin Expert, Trinoma, Quezon City. Doc, maraming salamat. May tunay na, may dugong Mondragon pala si Doc kasi Marga din siya. Alam mo pag Marga, maganda. Okay, maraming salamat, Doc Mary and Doc Richard. Thank you. Sa amin pong pagbabalik sa On The Go ngayong National Butter Day, isang seafood dish na pinasarap ng butter ang i-flexing Eat Girl Maui sa Caloocan. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid, butterific na seafood dish. Yan po ang titikman ng ating Eat Girl na si Maui kasama ang kanyang Tikim Squad. Live po mula sa Seafoods ng Bayan sa Caloocan. Mau, baka naman. Of course, Mama Dems, and we are back. Nandito pa rin tayo sa Seafoods ng Bayan dito po sa Bagong Silang sa Caloocan. At tingnan nyo naman ang nakasetup na napakalaki, napakalawak na boodle fight. Talaga ito, may ikipag-fight ako dito para makakain ng kanilang mga seafood. At para pag-usapan po muna yung setup bago tayo tumikim mo the Tikim Squad, tawagin po natin si Miss Jennifer and Miss Jeline. Hello po! Hi po! Good morning! Okay. Ma'am, pag-usapan po natin, ano itong nasarap natin? Boodle fight. Paano po ba na-achieve ang boodle fight dito sa Seafoods? Okay, so Ma'am Mau, ito pong boodle fight namin, ang number 1, it is very affordable po. Yun, okay, gusto ko yan. For the worth of 1,199 pesos for the all three, pwede ka na mag-boodle fight. Kung gusto mo naman ng mix with tahong, meron din po kami. Na yung tray nyo, nasa 990 lang din. Yes Pag ang po. isang tray ganito, good for how many yan? It is good for 8 to 10 person, pero alam mo ba, Ma'am Mau, may umorder sa amin, 14 person nagkasya siya. Kinaya. So, magkano lang ang bag nun per head, di ba? Yes. Murang-mura, affordable, abot, kaya. Okay, kwento ko lang mga kapatid, nakakatuwa po kasi ito si Miss Jeline at si Miss Jennifer, mga teachers. Di ba? You teach, right? So, yes, ayun po. So, nakakatuwa because syempre from having a new business, maganda yung naging venture nyo ngayon na ito at by the way, talagang I heard very, very good stuff about it. Kaya, huwag na natin patagalin pa. Tawagin natin ang Tikim Squad! Let's go! Okay, magugulat. Ang dami ng Tikim Squad natin ngayon. Okay, magugulat. Ayan, ready?
Okay, ready na ang lahat? Ready? Fight! Let's go! Let's go na Okay, puro muna natin to lagay natin. Ayun, masarap yung sauce. Ayan. Grabe, dito ito yung pinagmamalaki nila, yung sauce nila. Parang asarap pag-swimming, ano? Kulang na lang resort. Ganito yung masarap na salo-salong pagkain. Okay, ito na, try na natin. Ayan, kita nyo mga kapatid, oh. Nandiyan yung kanilang famous Cajun sauce at yung shrimp nila. Ang sarap nung lasa. Parang panalo yung tip na totoo yung sinabi ni Sir Jomar. As in, kahit yung Cajun lang, sa kanin, panalo na. Pinag-isipan po talaga yung sauce namin, pinagpinuhan. Si Sir Jomar po talaga ang part ng sauce na yan. Kung ma-share ko lang, ang lasa po ng sauce is maalat-alat na may konting tamis na garlicky. Ang sarap. Ito yung parang first time ko nakatim ng ganito kasarap na Cajun sauce. Okay, Tikim Squad, tanungin ko kayo ha. JG and Kiko, ano ang rating nyo? 1 to 5 being the highest, 5 being the highest. Ano rating mo dito? 555. 555. Wow, gusto ko yun. 5-5. 5-5. Yan, ganyan. Okay. Love it. Okay, ikaw. 100 out of 5 po. Ay, tinalo. Mabalik-balikan po. Wow, parang siya binabalik-balikan. Dahil na kayo guys, bagong silang. Ayan, hanggang thank you guys. Alam mo, hindi ako nagtataka kasi sobrang panalo po dito. Kanina nga sinasabi ko na sa kanila, kala Sir Jomar, na o-order talaga ako, lalo na darating ang Pasko. Okay, pag-usapan na natin, promote na natin. Sir Jomar, can I call you back po dito? Ay, Sir Jomar. Hello. Okay, Sir Jomar, yung mga kapatid dati na excited ng tumikim ng inyong mixed seafoods with Cajun, special Cajun sauce, saan kayo mahanap at paano po? Ano ma'am, dito na kami sa bagong silang Caloocan, phase 1. Okay. Tapat lang kami ng simbahan or tapat ng LBC. Okay, store hours. We are working sa morning ng 8 a.m. hanggang 3 ng madaling araw. Okay. And kung merong mga gustong mag-order, hindi makakapunta dito, paano yun? So available po yung online order sa aming Facebook page, Seafoods ng Bayan. Okay. Tapos, sino magbubok? Kami Kahit din po, sino? sa Lalamove po. Basta pag-usapan na lang. Yes po. Tapos, syempre, shoulder nila yung delivery, yung Yes. customer. Actually, Mamaw, kahit wala pa yung Christmas season, may mga advance order na kami. Oh my Nasa 18 God. orders na po na naka-train. Okay. Ngayon nga, again, yung tray nyo, na ganito karami, 990. Hindi ako nagtataka mga kapatid, sobrang sarap. Kanina sinasabi ko sa producer ko kay Kersey, isa to sa the best na natikman ko dito sa On The Go. Sobrang panalo. Look at that. Ito po yung 990. Kwento na rin natin, may bago kayong side dish. Oh my God. Salted egg, oh. Ang sarap na may seaweeds pa yan. Kinuha na kasi nila, pero may mga seaweed pa yan. Ganyan. Pero ma'am, pag pinag-usapan yung word na affordable, ito po, worth 99 pesos. Meron na siyang tatlong... 99 lang yan. Opo. May Kayo tatlong naman, shrimp pasabog kayo. Sobrang affordable. Ito talaga yung binabalik-balikan, ma'am. Buti. Yes, I mean, hindi naman kayo nalulugi. Hindi naman Hindi sa ano po. ha. Hindi Pero ang mahal kasi ng seafood, bakit sa inyo ang mura? Ma'am, yun po yung goal namin, makapagbigay ng affordable but delicious seafood. Kasi hindi po ito lagi available sa kapag. Or kung gusto mo mag-seafood, kailangan sa restaurant pa. Pero sa amin, available siya always. Oh, ang sarap. And pwede po kayo dito mag-celebrate kung meron kayong mga milestones, special occasion, you can go here po. Ayan na. At saka syempre may drinks din tayo. May iba pa tayong mga dishes dyan na dapat matry nyo, mga kapatid. Meron po kaming lemon juice, fresh na fresh po ito. Meron kaming lemon watermelon, lemon Sarap. cucumber, lemon apple, and lemon orange. Meron din kami mga fresh na fruit shakes, mangga buko, and others. Ayan. So after nyo kumain ng savory, malalasa, doon naman kayo sa kanilang refreshments. Everyone, maraming salamat, Tikim Squad! Tahimik sila. Dapat ang Tikim Squad ko lagi ganito karami. That's ganito karami. Diba ang ating handa? Maraming salamat po, Ma'am Sir Jomar. Thank you, Chef. Again, mga kapatid, dito ulit sa Seafoods ng Bayan! Yes! Maraming salamat. Back to the studio muna. Kakain muna kami dito. Magtitikaw talaga ang tatlong Nakita mo ba yun? Para bang hindi pa ako busog ngayon. Oo, at saka yung... hindi ka pa nabusog. At yung seafood ng bayan, buong bayan din yung napakain, ha? Thank you, Ma'am. Alright. Eto na. Sa TikTok, K-pop Energy Unlock What is Love Dance tutorial kasama ang Elea PH ng Cavite.
Huwag po kayo naalis, tuloy-tuloy pa rin ang ating happy morning sa pagbabalik ng Good Morning Kapatid! Diba? Alam na alam nyo na yung TikTok na yan. Ako, natutunan ko rin. Twice. Mga kachiki, love, love, love tayo ngayong Luna Sayawan. K-pop vibes at full energy tayo, ha? Dahil ang kasama natin mga bagets, mga mami, kaya natin ito. For our video today, ang ating feature ay ang kanta ng Twice. Noong 2018 pa actually itong What is Love. Pero siyempre nakikita natin ngayon sa TikTok and gagawin din natin dito sa Good Morning Kapatid. At para turuan tayo ng mga K-pop moves, kasama natin nagbabalik ang Ilea PH ng Dasmariñas, Cavite. Good morning, ladies! Good morning! Okay, game. Naku, champ, eto, nakikita natin ang K-pop mabilis kaya babagalan natin. Okay, start with our first step. Our first step will be, we'll be touching our lips. Yan, wow. 1 and 2, then our heels. Heels, Then tingnan ng heels. slay. Slay. Then flick to the right ng 4 na beses. 1, 2, 3, 4. Okay, stop. Balik muna tayo sa harap para matandaan ninyo. Ready and Lips. open. Lips. And 2, then Lips. heel. And look. Slay. Then flick. 1, 2, 3, 4. Think. Then Yes. sideways. Tapos, parang may kembot-kembot na 1, gano'n. 2, 3, 4. Then we're gonna make a question mark. Question mark yun. What is love? Okay, and then we go here. Click and 2 and to the left. Yan. DJ Moti, meron ba yung mas slow na music dyan para masabayan natin ng medyo slow motion para maalala nyo? Let's go. Let's try it. Okay, ready? Slow music. Kaya mo, DJ? Okay, kung wala, pwede naman na tayo lang dito. 1. Lips and heel. Yan. And then 2 up. and slay. Then flick. 1, flick, 2, flick, 3, 4. Then flick, think. think. 1, 2, 3, 4. And then Then ito. sideways. Then And what is question love? mark. Tapos, Click turo-turo. and 2. Ayan, ako mga mami, kaya na yan. Sabayan nyo lang kami at practice tayo pagkatapos nito, okay? Kung hindi nyo mahabol, basta move lang kayo ng move. Galawin lang ang mga bewang para lumit siya. Are we ready? Ready! Alright, Let's DJ go! Mati from the top. Let's hit it!
Marius Benite. Elea, please invite them. Saan sila makaka-tune in sa inyo? First, we're gonna introduce ourselves. 5-6. Hi, we are Elea. You can follow us on our different platforms. Just type Elea PHILLEA. If you want to follow us or you want another content, you can search our page on YouTube and Facebook. Alright. Thank you very much. So, ito po ang turo namin sa inyo lahat. Question mark, what is love? Okay? So, 1, 2, 3, and what is love? Thank you very much. Salamat, girl. Thank you very much, girl. Thank you, Mama Chiki. As always, buhay na buhay ang ating mga nanay at tatay sa kanilang mga tahanan. And thank you, Bril. Daghang salamat. Daghang salamat. And that is it para sa ating The Best Lunes. Sa makamulang umaga na naman po ang naihati namin sa inyong mga tahanan. Tuloy-tuloy lang po sa pag-spread ng good vibes, kapatid. And of course, belated happy birthday sa ating Good Morning Kapatid staff na si Cathy Poliente. At para sa kids, more fun pa tayo dahil susunod na ang Little Princess Sarah at Dog of Flanders. At tumutok pa rin sa mga weather updates. Kita-kits pa tayo bukas. Mag-ingat po lagi yan ang paalala ng inyong paboritong kasama sa umaga ang Good Morning Kapatid!